Uy, comment nga kayo kung sino yung nanonood kasi Kung okay po yung sounds din bukod, namin. yung nag-iisang nanonood Oo, bukod sa aming tatlo. Hindi tayo yun, pre. Hindi kumakagat. Diba? Kasi Oh, admin Denver tayo, Lopez, Bjorn Valencia, si Ses nanonood na. Oo, di ba? Uy, what's up guys? si What's Bjorn. up? Tayo yan. Si John pala yung ano. Oy, no. yung John, Ay, sorry. John. Oh, tagal nga nawala ni Inanta John. ba natin siya sa ano? John, Wala siya doon sa i-check mo yung i-check mo yung page ng OMSIM, John. Tapos meron tayong link doon para sa group. Tapos meron tayong community page tsaka chat doon na sobrang saya. Sobrang saya. Sobrang Sobrang saya. active ng grupo na yun. Dapat, gawin pala natin, araw-araw, Crispy may good sounds. morning. Pero wag ngayon, John, nood ka muna. Crispy Pag may hindi na good morning, ikikik natin. Ay, napakaigpit mo naman. Share kayo guys kung kumusta yung yung linggo nyo. Sabi ni IL, crispy sounds daw. So, nice. And pakishare na din It's po. good to hear. Parang medyo, iganong kaya natin. Okay lang. Alam Okay nyo lang, guys, okay lang. sobrang nahirapan kami ngayon sa internet dahil sa hotspot. Yung Globe at Home. Kasi ang tagal naming iniintay na bumilis yung internet niya. So baka may marinig kayo na background noise. It's because nilabas namin yung router. So merong awang. Ayun, no? Nandito. Merong awang ng konti yung bintana. Pa-comment na lang pag merong tao na kumukuha ng, Hablot. Oo. ng modem. Oh, sa mga nanonood, sabihin nyo kung may humahablot na nung router. Router ba o modem? Ano bang difference ng router sa modem? Good question. Kasi feeling ko ito AIO eh. All in one to eh. Siningit niya talaga Oh, yung AI. ano ba dapat? Naka-prepare pala, no? Sa internet may router eh. Iliisip mo sa lugar gamitin. Kamusta yung linggo nyo, guys? Bago tayo mag-start, pa-share naman sana nung stream. Tama, Yan. 8 viewers na tayo. Baka merong bag... Kailangan madamihan natin yung mga nanonood ng Gilas dyan. Baka merong huwag ko nang paalala kasi lilipat Ay, oo nga. yan eh. Sorry. Hindi, walang laro, game, bukas game, pa. walang game. Hindi, loyal yan, loyal. Ayun, baka merong bagong nanonood na na hindi pa nalalike yung page, naka-follow sa page. Would be a great help kung maka-follow kayo, guys. Plus the share. Wala lang, podcast lang. Tsaka bili kayo ng winter melon sa Chimi. Ay, solid eh, no? 30 Guys, so pesos. 30 pesos. Hindi ko alam kung winter melon to o sago, pero Sino to si Miko Mendoza? Bago sarap ba siya. to? Oy, Miko Mendoza, shout out, boss. Hindi pa po eh. Hindi pa available sa Spotify o tits eh. Like nyo para maging mapunta tayo sa Spotify. Kailangan Oo. 1K muna. Uy, shoutout sa 12 viewers. Ayun, kasi Shout ayun, out, kay Elio Miko Boy. Mendoza na nagtatanong, para kasi mapunta siya sa Spotify o tits, merong bayad yung hosting para malagay siya sa Spotify. So, kailangan namin ng konting pondo. Actually, dito pa lang sa equipments, medyo malaki-laki na yung paluwal eh. Seems. Hello, Tito Joey. Kaya wala pa rin kaming napapakabit na internet kasi Oo. Uy, Budget salamat din sa yun 15 viewers ha. Grabe, diba? thank you guys. Tapos Let's G. sana okay din yung panahon. Kasi sobrang lakas ng ulan. Actually, before mag-start, few clicks. Before mag-start yung podcast, mag-go live, lakas ng ulan. Tinansya nga natin that kanina Pero pa. announcement, walang pasok. Walang pasok sa NCR bukas. Government offices and all classes. Yan. Sana pati private. September 1. Oh, nanonood na din si Bea. Hi, Boss babe. Matthew. Nakakanood na siya ngayon, no? Sabi ni... Sino ba tong Ram Lopez? Si Matthew ba to? Si Matt yan, si Matt. Paano pa maging guest ng OMSIM basketball na, hindi ka nga nagpaparamdam eh. Di nga umuwi yan. Yung sasabi mo. Dadating din kayo dyan. Sige, magkumustahan na tayo. Tama, chill lang kami. Chill lang naman. Milk tea. Ano ba tawag dito? Yogurt, no? Babe, ano to babe? Chimi. Filipino blend yogurt. Kay Bea ko lang din natutunan yung yung purple sugar. Ay, Wala purple rice. Oh, yung sinasabi mo kanina. So, masarap siya. Mukhang masarap. So, kamusta yung linggo niyo mga otits? Ako muna. Yes! Unang beses na. Well, Unang beses! Wala lang, saktuhan lang naman. Just the usual. The usual. The use. The usual. Madden Forge. Ano ba nangyari?
Basta kung ano-ano lang. Kayo ba? Sobrang random. Kamusta yung, kasi nabanggit mo last time na nag-dive ka into Ayun. yung sa kahapon, real estate. Dinala ko yung dalawang nag-a-apply. Natanggap naman sila. Congrats. Oy, Congrats. congratulations sa mga si Hiram, mapili yan eh. Mas Tapos- mapili pa yan kaysa sa potato corner. Pero sige, go. Tapos next week, meron uling mag-a-apply. So, yun lang. Makakompleto na natin yung team natin. Pero baka may interested pa po na pumasok sa real estate. Pero kahit yan. hindi pa kompleto yung team, start na. Kailangan 4. to start. Okay. Puno. Pero gusto ko 6 eh. Kaso mahirap din eh. Ikaw, Fons. Ayun, kakabalik lang namin kahapon. Ay, sabi mo magkikwento ka kung bakit semi-hiatus Chuchi. ka. Kayo ba ay nag-ocular? Hindi. Semi. Meron kasi kami gustong church doon, yung Calle Ruegas. Nagtagaytay pala kami ng weekend. Oo nga. Oo nga, eh. Ano palang naging busy? Matagal ka na sa Tagaytay, Sunday no? hanggang kahapon. Kasi walang pasok ng Monday. Tapos work from mga coffee shop kami Tuesday sa Wednesday. Kita ko nga. Mm. Napa-heart nga ako dun eh. Tumingin kami ng church sana sa Calle Ruega. Kaso sobrang layo pala. I mean, kaya naman siyang i-drive from yung city center ng Tagaytay, mga 30 minutes. Pero, hindi kakayanin ng mga maliliit na kotse. Kasi kahit itong Altis nahirapan eh. Doon sa sobrang lubak nung daan. Maawa ka naman. Ang ganda sana nung church. Pero yun, hanap ulit. Hindi, ganito. Mag-provide ka ng van para sa lahat. Ayun na nga. Magkano rental ng van ngayon? Pucha, Oo. siguro kung Tagaytay na overnight, siguro mga 15K. Galing dito. I think 15K. Overnight. Kaya sobrang swerte namin dati. Natatandaan mo nung nag-green space tayo, tapos may kakilala si Rihanna na parang magjowa sila na nagpaparent ng van. So, every time na nire-rent yung van nila, parang nagtitrip na lang din sila. So, silang magjowa yung magkasamang babiyahe. Tas, Okay. Oo nga. pagdadrop kayo, kasama ka nun, di ba? Kasama ka nun. Saan ba sa Buskalan? Hindi, nung nagsambales tayo. Sa ano? Sa green space. Liw-liw ah. Oo, Yung may kasama. picture tayong boys na nakaputi lang. Tama, Nagkataon tama. na nakaputi lang. Tama. Solid. Na, ewan ko kung maulit pa. Ayun din pala, grabe ang hangin sa Tagaytay nung weekend. Talaga? As in, sobrang Solid yung lakas. punta nyo. Yung Sunday, pagdating namin doon maulan. Sobrang lakas nung hangin. Naglalakad kami ni Tin para bumili ng dinner. Nakapayong kami, medyo may ambon eh. Tapos yung, huminto kami sa parang waiting shed kasi nga sobrang lakas ng hangin. Hindi kayo makalakad, tinatangay yung payong namin. Okay. Tapos may bata doon sa waiting shed na tinatangay talaga siya ng hangin. As in, Anong ginawa mo? parang siya Pinanood nagbubunok. mo? Tawa kami ng tawa. Pati yung bata tumatawa eh. Pati nanay niya natatawa din eh. Pinagtawanan. Intense talaga. Yung nanay, pinagtawanan yung anak Hindi kasi inaabot niya yung anak niya. Hindi sila magkaabutan. Parang sa Sistine Chapel. nalaglag. Sobrang lakas talaga. Solid. Oy, nandyan na din si Clifford. Yun. Nag-ano kayo? Nag-hotel kayo nun? Sup? Airbnb. Mas mura ka sa Airbnb. Oo. Okay. Saka may Solid pa. kitchen. May ganun, di ba? Pwede kang magluto ng kung ano. Oo, no? Medyo restricted. Well, sa Airbnb ba, same lang ng check-in, check-out na time? Parang hotel din, like 2 p.m. check-in, 12 noon. Mga around ganun. Oh. Okay. Nice. Sa akin kasi, wala akong ma-share na significant na nangyari sa akin. So, walang highlight. Okay. Meron May ako- na-share ka na bawal i-share pala dito, no? Oo. Tama. Munti ko nang matanong eh. Tsaka yung minamanifest ko, papalapit pa lang dun. So, Share mo na. hindi pa nga pwede. Actually, yun yung shinare ko sa inyo kanina. Wag muna. So, Baka may not until it's there. Oy, shoutout puta, nanonood si Kerry, oh. Kerry. Si Kerry nasa Canada yan, eh. Kilala mo ba si Kerry? Oo naman. Kasama ko sa yan, summer class. Bakit? Remedial. Remedial. Bakit? Parang entrance exam ata. Kasi bago ka makapasok sa Holy, kung di ka pumasa, kailangan mo mag-summer may class. ganun. Yun, kasama ko yan nun. Tangina, tas Ewan ko, natatandaan pa niya. Baka i-deny niya. lilipat ka rin naman. Ano yung sinasabi nilang evil eye? Tsaka... Hindi, si Stephen. Ano yung evil eye? Bakit may evil eye si Bea? Ano Do yan? you guys believe in evil eye? Babe, pa-explain Opo, naman. opo. Babe, pa-explain naman kung ano ibig sabihin ng evil eye while While waiting. nagdi-discuss dito. At saka, bago tayo mag-start, magpapasok lang tayo ng intro. Sim. Alright. Itanong mo sa tito mo. Yon, okay na.
Ito naman si Clifford, translate ng Tinagalog. Mata ng demonyo. Mata ng demonyo. O kuko ng agila. Naniniwala mo sa kuko ng agila. Anyway, bakit Netflix and chill yung ano? Yan. Ay, shoutout muna sa 16 viewers. Ay hindi, before tayo mag-dive dito sa topic natin, sabi mo, Meron tayo. daanan natin ng current news Ano para ba yan? sa Ano ating ba yan? boss Ano ba balita. yan? Syempre, feeling ko naman, pinakatalamak yung binanggit ni Ram kanina. Oo. Dun sa Nagkasa. nagkasa ng baril. Ang alam ko kasi, legally, it's one thing na nilabas mo yung baril mo, it's another thing na kinasa mo yung baril mo. Totoo. Ang alam ko, dalawang magkaibang gravity of implication yun eh. Tapos buti nga hindi niya tinutok eh. Kasi one more thing yun eh, pagka tinutok niya. So, Mga ganun pa pala. sobrang saglit lang ng video, di ba? May lumabas ng CCTV footage Wow, okay. ng nung nangyari. Yung kuha sa parang pag ganun, no? Yung Hindi ko na pan... pinanood eh. Kasi sa video, ako nakita lang yung huli na eh. Parang meron pa yung... Di ko pa napapanood, pero medyo mas malayo yung pinag-startan nung video. So nagkakainitan na talaga. Parang. Kasi parang may narinig ako from somewhere na papalagan na nga dapat nung nakabay, kaya lang biglang naglabas ng baril. Parang ganun. So napaatras. Pero yung mga ganong instances talaga yung sobrang scary. Nagkakasunod-sunod na yan, police killings. Tapos may, di ba, itong si Manong na nagkasa, dating police. Pero dismissed na police. Dismissed na. Diba? Dismissed siya kasi noong 2003, 2004 pala, nasangkot siya sa pagpapalaya ng dalawang Chinese drug suspects. Na parang tumanggap sila ng 650 million pesos, parang ganong amount. O di ba? Tapos yun lang, ang pangit ng kotse niya. Basta talaga, sketchy yung mama, yung matanda. Shoutout kay Twinkle. Yan. So, anong niyo doon? Anong opinion niyo doon? Sa akin, yun talaga. Unang-una, hindi lang doon sa situation specific. Pero yung thing talaga is, siguro nga nagpapatong-patong yung mga police brutality and killings na, tapos alam mo kung ano nakakagigil. 'Di ba? Kagaya nung latest na police killing na hindi Yung pala mga yun yung bata. suspect, 'di Isa ba? na botas. 15 Oo. years old ba yun? Tapos parang nililitis sila sa Senate, tas talagang nakayuko lang sila. Tas walang nagsasalita. Parang ang sarap manapak eh. Natawa ako doon kasi tinanong siya parang sa press con ba tawag doon or hearing. Tinanong siya, bakit di nakabukas yung cam daw nila kasi may cam yun. Sabi niya, hindi ko po alam kung paano buksan. Tas meron Pwede pang ba isa yun? lowbat yata yung reason niya. kung Diba? Kaya nga nagpupush ngayon yung mga senador ng talagang administrative charges pag nakakitang nakapatay yung... Kasi pamprotekta din sa kanila tawag yun doon, eh. body cam. Oo, dapat yun, breach yun sa rule nila. Kasi Kasi yung sagot niya na hindi niya alam. alam mo, ito Paano yun? lang eh. Sobrang daling sumunod sa pagpapatupad ng usage ng body cam kung alam mo wala kang masamang ginagawa. eh. Totoo. Yun Kasi lang. para sa yun eh. Alam din nila eh. Anyway, Hinadang audio. Ay, mahina audio. Mahina ba? Lakas ko konti. Mahina? Oo, kasi nantabayanan namin yung, Wait lang, yung bagyo eh. Oo. Baka mamaya marinig masyado yung ulan. Yan, lakas natin ng konti. Iyan. Sound Okay na? check! Okay na. Ding dong mic test. Yun, sana okay na. Sana mas okay na yung audio. Balik tayo dun sa Eagle Eye, sabi ni Bea. From Google, Eagle Eye is a supernatural belief in a curse brought about by a malevolent glare, usually given to a person when one is unaware. Bakit na-bring up ni Alam Bea to? mo sa Tagalog to? Ano? Balis. Feeling ko balis. Pero, nga bakit biglang na-bring up yung yung Eagle Eye? Shoutout sa mga nanonood, Glenn Raven, Suryo, Samin. Evil Eye. Hindi Eagle Eye. Ay, Eagle Eye ba sabi ko? Evil eye. Kasi may movie na Eagle Eye. Ay. Yan. Pero hindi pa, meron ka pang isang balita eh. May isa pa ba? Yung sa immigration, yun ba yung gusto mong i-bring up? Yun, isa. Tama ba? Ano meron Hindi ko may doon? bring up, pero bring up mo na eh. Di ba nagkaroon ng parang paghihigpit sa immigration daw, yung mga para sa mga palabas na Pilipino. Oo. Naghihigpit sila na requirements na parang kailangan mo na rin mag-provide ng proof ng bank statement, mga ganyan-ganyan bago ka makalabas pagdadaan ka sa immigration. Hindi ko alam exactly kung ano yung mga documents, pero dati hindi siya hinihingi. Dinagdagan. Nire-require na nila.
Pero buti na lang, ang dami kasi nag-react ng negative, which is true. Kasi halimbawa, yung mga hingi nilang documents, pinrocess mo na during nag-apply ka ng visa. Oo. Tapos parang mag-re-apply ka ulit ng visa pagdating sa immigration. Hassle na naman. So, Oo. nag-file ng TRO ngayon ang DOJ para hindi mo na i-implement, hindi mo na mag-start yung Tsaka yun na changes yun na yung purpose ng embassy eh, 'di ba? Kung sakali magsala nung ganun. So, Saka sobrang red flag sa immigration ng ibang bansa. Pag nakita nila ang dami mong dokumentong dala, baka isipin pa mag-a-apply ka ng trabaho sa Oo. kanila. Tama. tapos isa pa, may Resume nakita yan, no? akong clip ni Cheese Escudero, parang pinopropose niya na yung mga ino-offload ng immigration, ibalik niyo yung ginastos niyan for travel. Ticket, no? Oo. Travel tax. And then may nakita ako isang comment na ang maganda daw yung mga wrongly maabuso naman talaga eh. Merong loophole yun eh. Na like may mga masamang balak sa pag-abroad. Pwede nilang i-try and try kasi nababalik yung pera eh. Okay, tama. 'Di ba? So walang panghinayang. So tama din naman yung comment nung isa na parang kailangan ding dumaan sa proseso and if napatunayan na wrongly offloaded yung tao, tsaka mo i-reimburse yung pera. Na yun nga sabi ni Cheese, i-shoulder din siya dapat ng Bureau of Immigration. Sabi ni Cheese, parang hayaan mong sila yung masaktan para malaman nila yung implication ng ginagawa nila. Kasi Okay din, no? minsan Tama. kasi power trip na din yung mga nasa immigration eh. 'Di ba? Parang meron silang sense of happiness sa mga taong hindi natutupad yung pangarap. Na nai-stress. 'Di ba? No? Sobrang wak eh. Totoo. Kaya daw yun yung kakilala natin umalis ng immigration eh, no? Hindi kinaya eh. Shout out kay July. Uy, Julio. Shout daw out yun? mo, men. Para daw maiwasan daw yung human trafficking. Kaya ganun. Pero may better ways than that. Oo, kasi ang ginagawa nila parang Medyo absurd eh. papahirapan nila yung general population para doon sa maliit na population na yun nga, isangkot sa human trafficking. Mhm. Ayun. Ano ba yan? Pilipinas eh. Nangyayari sa Pilipinas. Ang mahirap nga daw, parang nasa sarili kang bansa, dito ka papahirapan. Ganun naman talaga eh. Di ba merong mga countries, if not all of them, pero most ng mga countries, pag merong bagong salta na Pilipino, kapwa mo pa Pilipino mamemerwisyo sa iyo eh. Na, tangin na, akala mo kung sino ka dahil man lang mas matagal ka dun. Totoo. Di ba? Madaming ganyang experience yung mga OFW. Pag dito naman, pare-parehas kayong nakakagigil. Sahil Khan, yan. Ewan ko, ang buhay ng tao dito sa Pilipinas parang pelikula eh. Punta Bakit mo tayo nasabi? Kasi ang topic natin ngayon ay Netflix Grabe, napasok and mo chill. yun. Galing. Chining! Yan. Bakit ba Netflix and chill? Kasi wala kaming maisip. Hindi. Kasi maganda ding pag-usapan natin. Kasi eto, meron tayong 10 viewers, 'di ba? Tapos nag-post tayo kanina ng maaga nung nafe-feel nila na ang ganda nga nung post eh. Sobrang well-constructed Diba? yung post. Galing May Tito Ram example eh. Anyway, so nag-post tayo ng ganun. Okay. Sabi ni July, 20 minutes pa lang daw, paubos na yung milk tea. Hindi, actually kasi, July, kumain kami, panula kasi yan. So, paubos na talaga siya. Ayun, Bakit ba? maganda din mapag-usapan yung mga movies of all time na parang tumatatak sa atin, tsaka Sa ating naaalala natin, 'di ba? So, yun. Siguro, start natin by checking yung mga earlier na nag-comment. Teka, hindi pala ako naka-recommend dito. Saan yan? Yung post natin. Dito ko na. Dito mo Para na may i-share. Sa mga comments. Oo, dito na ako mag-share. Oo. Sige. Simulan natin sa mga nanonood brace yourselves Tsaka, si Clifford, di ko alam Clifford kung nandun ka na sa community chat natin. Nandun na ba siya? Di ko lang sure. Pero Check natin ngayon. si Joey lang naman yung bawal. Eto, konti lang naman nag-comment. Si Hiram, si Joey, si Paul, tsaka si Joy. Okay. So, di ba ang question natin dito, depende sa mood mo. Ano yung gusto mong, ano yung mga parang go-to mo na na pelikula. So, Meron ba kayong specific? Na halimbawa, ganito yung nafe-feel mo, ganitong specific na title. ng ako wala pelikula. Ako rin eh. Wala Genre usually. Genre talaga. Sa genre mo siya i-category. Kasi pwedeng masaya ka pero manood kang horror di ba? Oo. Sige, basahin natin. Pero sige,
just for what it's worth, sabi ni Tito Ram, siya daw kapag hype daw siya, Wolf of Wall Street. Pero ganun. itong hype, medyo vague na term yan para at least dito para sa context na to. So, bakit Wolf of Wall Street? Tsaka pwede mo bang ikwento yung plot Putang. nung gusto mo yun, di ba? Naman to. Hindi, ano yung anong Hindi, movie sa tungkol bagay, saan alam yung naman Wolf natin. of Wall Street? Leonardo to, di ba? Oo, kay Leonardo. Ito Eh, kay Margo. Jordan Belfort. Hindi, kapag pinapanood ko to, kunyari kapag may mga meeting kay client na kailangan ma-close, ganyan. Pag mga excited na excited ako. O kaya ganadong ganado. Meron ka bang natutunan dun sa movie na Wolf of Wall Street? Maging hard seller, ganyan. Don't take no for an answer, ganun. Talaga? Ganun. Oo. Hindi ka, Nakaka-hype siya. speaking of, kasi di ba sales talaga yan eh. Si Wolf of Wall Street, mga strategic methods and all of that. So, may parang hindi ka ba, kasi nabanggit mo yung hard selling, hindi ka ba natatakot na magmukha kang too much aggressive dun sa tao? To the point na mainis na lang sa'yo? Depende naman kung paano ka maging aggressive. Kasi usually magiging aggressive ka kapag follow-up ka ng follow-up, di ba? Kaya dapat may timeline din, may mga pahinga, ganyan. Oo. Every 3 days, ganun. Hanggat di siya nagno-no. Yun lang. Ang ako sa amin ganun eh. Hanggat di nagno-no yung client, Oo, di wala namin mag-asa, iniintay. no? Oo. Ako sa Sun Kahit Life, naiinis. ang ano ko dyan, yung, sige, pag game ka na, pero magpa-follow up wag pa mo din, akong kalimutan. Kaya kanina, meron kasi kung hinihit na target, so medyo nag-message ako ng madami kanina, including you, minessage kita. Tapos ang message ko dun sa mga una ko nakausap, parang kagaya ni Cha, ayan, ewan kung mapapanood ni Cha to. Sabi ko, Cha, best friend, baka ngayon na yung magandang panahon para makapag-start tayo ng insurance mo. Lalo per months. Oo, Dahil mga benta ganyan. ngayon. So, Bakit per month? madaming bonus ang mga tao. Tsaka yung mood ng mga tao pag per months. Oo. Iba eh. Pero alam mo, bukod dun sa fear of rejection, tsaka dun sa struggle nung pagbebenta per se, hindi ako nahihirapang mag-sell ng insurance. Hindi dahil sa lahat ng inaalok ko o sa akin na. Hindi. Hindi ako nahihirapan kasi parang, di ba nga sabi nila parang you have to believe in what you're selling. Tsaka kung gusto mo yung ginagawa mo, di mo mahirap. Tsaka alam mong di ka nanloloko. Yung Tsaka number lagi may one. rejection eh. Normal. Lagi yun. Siguro mga 80%. Totoo. 80% check ko muna, 80%. Totoo, Pero totoo. normal yun. I mean, Normal. if ikaw din naman yung nasa position nung binebentahan mo, di ba? Bakit mo... Pag-iisipan talaga. Oo, kasi pag-isipan ko, balikan kita. malaking commitment din para sa kliyente. Oo. Dude, that's 10 years. Kaya dapat, kung ano man yung scope ng 10 years and everything after that, alam ng kliyente yan. Tama. So yun. Shoutout kay Justin Abitria na nanonood. Uy, Shoutout po. Insan. Tito Yeah. Insan. So yun lang. Yun yung sa akin. Kapag So hype that's- ako, That's Wolf Wolf of of Wall Wall Street. Si Joey daw, pag malungkot, balahibong pusa. pusa. Ano ba ito malay mong pusa? Ano to? Tinatrap mo ba ako? Ano nga to? Hindi. Bold ba to? Oo, bold. Old school Oo, bold. Noong time na yun, di ba? Bold yung term. Bomba movie. Oh, kind of. Kasi mga title. Ito yata yung kay Maui Taylor. Tsaka kay, Oo, kaya tsaka kay naman Rica pala. Peralejo. Kaya pala Sa- fight ko lang din to eh. Sa pagkatanda ko. Siyempre Search natin. si Joe. Sige nga, search mo nga para sure. Sorry Para guys. matangkad ka, Tito Joey, Sinesearch lang namin kung ano yung balahibong pusa. Walang yata talaga si Joey. Search natin yung balahibong pusa. Sino to? Bilisan mo naman, Globe. Joyce Ay, Jimenez. Joyce Jimenez! Saka Tangina. Jay Manalo. Kasi Jay Manalo, lahat na lang ng bomba films andito. Oo. Tapos si Jay Manalo, parang alam ko manager siya ngayon ng mga artista eh. Talaga? Far as I know. Nag-manager na siya. Yan. Joyce Jimenez. So, Pag malungkot. hindi ko alam kung bakit balahibong pusa pinapanood mo, Joey, kapag malungkot Pero ka. mukhang seryoso eh. Wala man lang emoji yung comment. Kaya nga eh. Sana nakaka-recover ka sa lungkot. Yan. Eto maganda si Paul. Marami siyang sinuggest. Oo. Pag motivated, Glory Road and Suits. Ano yun? Suits is yung series Yung suits alam ko yun. ng mga lawyers. Na-startan ko siya kaya lang naputol din eh. Hindi ko siya natuloy. Pero maganda. Maganda. Ako nung nawala si Mike, parang huminto na ako. Umalis ba siya doon? Ay, Di ba siya yung bida? Paano ba siya Hindi aalis? naman siya nawala. Naging si Harvey na. Hindi, nawala ba siya? As in nawala? Nawala siya. Doon sa nawala series? siya, oo. Hindi ko na rin natapos yun eh. Ang ganda eh. Maganda yung laro nung nung story at 'di ba parang kinuha siya ni Harvey until magkalaban sila ni Harvey, mga ganyan-ganyan. Maganda Galing. yung laro.
Oh, so yung Glory Road, sino sa atin may alam ng Glory Hindi ko Road? alam to. Ako hindi ko alam yun. Iba yung kasunod ng Glory na alam ko eh, pero Challenge. May challenge pa. Basketball din, Glory Road. Pang-motivate talaga basketball siya. kasi ito eh. Basketball film. Challenge, Syrup tsaka Coach Carter. Anong meron sa Coach Carter? Coach Carter, ganda. Best basketball film Ganda of all nun. time. Ganda Talaga, nun, no. talaga. Ano rin Sige mga nga, Feeling sige ko, nga. pag pinanood mo siya, Ram, gugustuhin mo ulit Mag-basketball mag-basketball. ulit. Oo. Sige nga. Totoo. Oo. Pero Si ano, Kasi luma Timo na yun Cruz. Luma si na yun, Timo diba? Cruz. Ano, Luma na, 2006, mga ganyan. 2005. ang suwail Tingnan na natin anak. Timo Cruz. Pero ano, yung film kasi it's more than basketball eh. Puso, ganun. Oh, Saka ano, character buhay development. ng ano, Oo. nasa poverty sa US. Parang Oo. ganyan. Mga Buhay, ghetto. Gangster. The ghetto life, parang ganun. So, Ayos. si Coach Carter, ano siya eh, ini-enforce niya talaga yung discipline. So, pag sinabing, ano, ganito yung parusa mo kapag ka na-late ka, yun talaga yung ano. Saka ano, in-impose niya yung hindi lang basketball, pati pag-aaral. Oo, yun May pala. mga grade requirements siya. Meron kang average na GPA para makapasok ka sa basketball team. So, dinedevelop ka niya Ayan, talaga. May quote from Joy. Our Tinutulungan ka deepest niya. fear is not that we are inadequate. Pinanood kasi namin to sa isang class dati nung college. Kalimutan ko nung class eh. Requirement yata namin, Coach Carter. Ang ganda, maganda. Samuel Jackson to, di ba? Ah. Ganda. Our deepest fear is... Dapat panoorin to ni Coach Chot. Kaya nga eh. Sim, ano na kaya nangyari ngayon, no? Huwag na natin Huwag pansinin na yan. natin Anyway. pansinin yan. Next is, ano sabi ni Paul, pag happy, Big Bang Theory. Big Bang, Sim. Two Broke Girls and the Wedding Ringer. So sa tatlo na to, ang alam ko lang yung Big Bang Theory. Ako din. Two Broke Girls, maganda rin. Anong story niya? Tungkol sila sa mag-best friend na yung isang babae, parang dati siyang mayaman na humiwalay sa family ganyan, so start over. Tapos yung isa, ano ba, parang independent woman. Basta ano sila, dalawang magkaibigan lang na roommates na mga waitress, mga ganyan. Patawa lang. Comedy siya. Ano lang, sitcom lang. Patawa lang talaga. Tapos yung Okay. Big Bang. Yung Wedding Maganda Ringer. rin naman ang Big Bang. Maganda talaga ang Big Bang. Hindi mo siya trip masyado. Hindi, light kasi si Maganda. Big Bang kasi pwede mo siyang isabay sa ginagawa eh. Na ano lang ako, nagsawa lang ako sa humor nung medyo mga season 8. Yan. Malayo naman narating ko. Ako nung kalagitnaan, medyo, hindi, nasa latter part na pa rin, nabuwisit na ako sa ugali ni Sheldon. Na, ayun Umu-OA na. sinasabi ko kay Bea nung pinapanood ko, bad trip ka ako kay Sheldon. Parang napaka self-centered na tao. Totoo naman yun. Oo. So, Wedding yun. Ringer? Ano ba yung Wedding Ringer? Puro series tong hipol ah. Eto, Sabi ni si Joy, pag bored daw siya, Gone Girl. Napanood mo na yung Gone Kanino Girl? ba yung Gun Girl? Kaya ano ba yun? Yung Si, sa... si Batman. Ano pa nun? si ano? Jared Leto? Hindi. Si... Ben Affleck. Ben Ben Affleck. Affleck. Ito kasi sobrang mindfuck na movie eh. Hindi pa napapanood eh. Parang Talaga? napanood ko na tong Ay, ang Gun Girl. ganda, maganda yung Gone Girl. Nandyan din si Barney Stinson, Neil Patrick Harris. Talaga? Nandyan siya. Panoorin natin. Ganda. Sobrang Ikaw, Tito Jerds. Anong ano mo? ka. Feeling ko, kaya ko rin nasuggest na pag-usapan Brooklyn to. Nine-Nine, syempre. Oh, B99. Solid. Ayan no. Buti nag-comment si Bea, pampahaba. Tama. Meron talagang ano yun. Sa Brooklyn Nine-Nine, pwede kang kumuha ng isang snippet, isang clip doon na talagang kahit paulit-ulit mo panood, Nakakatawa nakakatawa kayo. kayo. Nakakatawa, sobrang totoo. galing Nakakatawa ni, ka talaga. ni Samberg. Grabe. Yung ano, yung Backstreet Boys. Oh, yung Backstreet Oo, Boys. classic Di yun siya eh. maluluma Sobrang talaga. galing talaga nung scene na yun. Grabe. Iba rin mga writers sa execution ni Andy Samberg. Galing. Actually, lahat naman sila dun eh. Perfect. Nako yan, One Piece. Diyos ko si Bea, hook na hook sa One Piece ngayon. Ngayon. Oo. Tapos binabagalan na niya. Kasi malapit na siyang makakatch up sa latest episode. Wow, ang bilis ah. Ino. Start lang niya. Grabe yan. Ganun? Kaka-start lang niya? Kinalimutan na ako niyan. Di joke lang. Puro Luffy na. Sabi ni Robledo Jamon, Sherlock Redemption. Sino bida dito? Hindi ko pa mapapanood yan ah. Hindi ko alam. Ito ba si Benedict Cumberbatch? Tito Robledo. Mm, How you doing? Sherlock Redemption. Tingnan natin. Alam ko Sherlock lang yung kanya eh. O Robert Downey? O ibang Sherlock na to. Wala
ano mong Shawshank Redemption yung lumabas eh. Parang Morgan Freeman. Shawshank. Shawshank. Tito Jaymond. Ito ba yung nasa kulungan? Oo, yun nasa Napanood ko na to. Maganda yan. Pero yung pinaka-typical na question, Friends or How I Met? Friends. Ako, away met ako eh. Napanood mo na ba yung Friends? Si Yam, laging pinapanood yung Friends. Sige, comment nyo dyan. Friends o How I Met. Oh, guys, And why? Sa Si mga Yam, nakapanood, Friends or How I Met Your Mother? Ano mas bet nyo tsaka bakit? Ako kasi talo ko dyan eh. Friends. Yung comedy mas gusto ko sa Friends eh. Pero yung drama mas gusto ko sa How I Met. Pero, Ewan ko, mas natatawa ako sa away met eh. meron kasing advantage yung How I Met kasi mas modern na siya. Totoo, yun Diba? talaga. Yun Iba-iba talaga. yung setup eh. Nahuhuli nila yung tawa ko eh. Si Friends medyo, ewan ko. So hater ka ng Friends? Sakto lang. Natatawa ako sa kanya, nakakatawa talaga, pero hindi siya para panoorin ko. Naririnig ko lang kay Yam, yun. Meron ka bang Tatawa naman. nakaraming ulit ka na ng How I Met? Nakarami na. So masasabi mong Shoutout kay fan M. ka talaga ng How I Met Your Mother? Oo. Ano yung paborito mong episode? Paborito kong episode, yung kay Barney tsaka kay Robin. Yung, Proposal, The Robin, yan. hindi, yung tumagal, yung maghiwalay dapat sila ni Kevin. Si Kevin yung Indiano, di ba? Ay, oo. Kaso hindi Yung sila iniintay ni Barney sa bar si Robin. Sobrang solid nung episode na yun. Oo Yung nga. moment na sobrang matagal para sa'yo. Oh, si Bea din, himway. Sige, yung mga fans ng How I Met, comment nyo anong O bakit? favorite Ikaw, episode Friends. nyo. Anong favorite episode mo ng Friends? Meron ako. O ano? The One with the Embryos. Title ng episode. Hindi ko alam yun. Ano nangyari doon? Ano lang siya, hindi siya typical dun sa storyline eh, pero para lang siyang nag-compete yung boys and girls. Sino mas nakakilala sa isa't isa. Yeah. Yun paborito kong episode talaga kasi sobrang tawa ko dun eh. Hindi ko napanood. Okay, isa sa gusto kong episode ng Friends yung... Transponster yan, tama si Joy, Transponster. Yung nag-propose si... Ano pangalan nito? Si Gusto daw yung Friends eh. No? Si Chandler. Chandler kay Monica. Tapos yung episode na sinuot ni Joey lahat ng damit ni Chandler. Ito si Joy, kasama ko sa OJT to, naalala ko. Ito. Magkatabi kami sa OJT. Tapos Puro umiiyak bigla. Friends daw? Oo, si Joy, umiiyak siya. Address tayo ng comments. Yung pala, Ay, sorry. nanonood siya ng proposal ni Chandler. Habang Oh, nasa dude. OJT kami. Sobrang... Tapos inulit niya na yun, pero naiyak pa rin naiyak siya. pa rin siya. Mas ano eh, medyo mas out of touch na kasi yung proposal na ginawa ni Barney kay Robin eh, compared sa ginawa ni... Kaya tama yung sabi, mas modern kasi talaga yung, Oo. yung Yun lang. humor ng How I Met. Sabi ni Joy, parehas daw toxic si Ross and Ted. Actually, nung time na nag-exist tong Friends at saka How I Met, ang sympathy ng tao nandyan sa dalawa, na kay Ross at kay Ted. Anong time na yun? 'Di ba? Pero nung nag-progress yung time, lalo itong Nare-realize bigla. few years back na nakakapag-dissect na tayo ng personality ng tao in a way. Parang nadidistinguish na toxic si Ross and Ted. Pero bakit? Well, Bakit nila nasasabing toxic si Ross and Ted? ayan, Kay comment Ross nyo. muna. Kay Joy, Ross comment muna. mo. Oo. Ako muna yung thought ko dyan, si Ted kasi, sobrang pushy ni Ted eh. Medyo... Para siya sumobra siya sa pagka-hopeless romantic. Yun. Yun yung gusto nilang Yun talaga. dating niya, hopeless Oo. romantic. Pero sobra. Even yung kwento sa Pickles, di ba? Parang nagsinungaling din siya doon, di ba? Hindi ko na nalala. So, Pickles. Oo, Alam mo, Pickles, Rick and Morty. yan. Atak-natak Si kasi Bea agad naman, si Ted eh. mas bet niya yung Friends. Magkaiba kasi sila mas modern na si Him YM. Yan. Sabi ni Yam, comforting yung Friends. Kahit favorite ko, How I Met, nakakapikon lagi si Robin sa bandang dulo. Si Robin may pagka siya, may pagka-summer sa 500 Days. Would you agree? Parang walang pake. Parang ganun. Hindi, tsaka sobrang mixed signals talaga si Robin. Minsan feel mo, Gina G siya. Pero hindi pala. Totoo itong sabi ni Yam. Pag napanood mo multiple times pareho, makikita mo na madaming episodes. Saka maraming elements. Reference talaga. Elements sa How Totoo. I Met. Totoo na naman. Tsaka reference maraming kang sa bagong Friends. makikita. Mm-mm. Kahit na bakit ako nag-air quote? Pero marami kang bagong makikita. I mean, kahit if it's the 5th time na panoorin mo, meron ka pa rin manonotice na iba eh. Hindi nakakasawa. Ako hindi nakakasawa. Gago, Hindi eh. kunento mo daw, sabi ni Joy, wag mo daw ikwento. Ay, May sorry. comment siya.
Tapos sabi ni Bea, ang ganda nung sabay silang nag-propose sa isa't isa. Saan to? Himayin ba to, friends? Yung ano? How I Met. Ay, di ba How I Met yun? Yung ano? Sino sabay nag-propose? Hindi ko alam, babe. Linawin mo nga. Joy, yun ba yung umiyak ka? Tapos, ito, Him-YM, yung Slaps Giving. Oo nga. Ano Yun to, talaga Slaps nakakatawa. Yung sasampalin lang randomly. Yung nagbabalikan sila ng sampal. Oo. Tama, yung may utang throughout the years. Tama. Si Marshall, no? Laki pa naman na. Slaps giving. Sino favorite yung character sa How I Met? Favorite character ko sa How I Met, si Marshall. Ako rin, Marshall. Oo. Chill lang si Marshall eh. Oo. Unproblematic character. Ako baka si Barney. Tapos parang nakakatawa yung pagiging soft ni Marshall. Ewan ko kung anong episode yun, yung parang nasa aeroplano sila kasi may dinidiskarte yan si Barney tsaka si Ted na babae. Episode 2 pa lang yata Kabisado yun ni eh. Hiram yan. Tapos? Tapos yung, nagdadrive si Marshall, tapos papasunurin nyo ba ako o hindi? Yung pabalik pa ikot-ikot sila. Oo. Tapos yung last part, yung nahuli pa si Barney sa CCTV na yung lumalabas Yung sa ng maleta. maleta. Mapanood Yung ba yung na ulit. international businessman? Oh. Yung tinatanong lang maayos, we are international. Tapos naiinis na si Ted. Si Ted ba naiinis na? Kabadong-kabado na. Galing, no? May mga points talaga ng film na sobrang klaro pa sa nakakatawa memory. Oo. Ayan. Ay, sabi ni Joy, both si Ted tsaka si Ross ay gaslighter at pa-victim. So, andito sa angulo ng sad boy siguro. No? Yun din isa sa dahilan kung ba't ayoko ng Friends. Sinainis ako kay Ross eh. Wala lang, ayoko yung character Si niya. Ross. Hi. Pero favorite ko sa Friends naman si... Phoebe gusto mo eh. Ako si Joey gusto ko eh. Ako Phoebe Paano and naman si Joey. Phoebe? Matagal na natin napag-usapan. Okay. Oo. Tapos, ayun. Ako si Joey gusto ko kasi, engot-engot si Joey. Pero, kumbaga, di ba nagkagusto din siya kay Rachel? May ano pero, siya, no? Character development. Oo. Diba? So, yun. Bukod dun sa Joey. Wow, may breakdown si Bea. Ay, teka. Basahin natin. Tigiti sa number tayo. Okay. Babe, thank you So, why I hate Ross? Ako muna. 1, on a break lang si Ross and Rachel pero nakipag-sex sa iba. O, sige. Anong take nyo doon? Your thoughts on On this? a break lang si Ross Break and sila Rachel. eh. Tama lang, okay lang. Sino man nakipag-break doon? Hindi ko maalala. Si Rachel ba o si Ross? Hindi ko na rin maalala eh. We were on a break. Oo. Hindi ko alam, pero ako hindi. Negative ako doon eh. Pero yung we were on a break, nag-exist yun sa no? Sa ilang episodes din di ba? Feeling ko kung may consent nilang... Kasi 1 week lang yata Yun break yung up eh. doon, yun yung sobrang fucked up doon, 1 week pa lang. Oo. Tapos nakipag-sex ka na sa iba. Kasi parang, hindi mo nga alam kung nakipag-break yung partner isa, mo no? dahil baka confused lang di ba? Hindi pa nga, 1 week, dude, hindi pa yan na totally na-figure out bakit nakipag-break. Or at least hindi pa nagkakaaminan kung bakit. Tapos makipag-sex ka agad sa iba. So, yeah, I agree. On number 2, Alphonse. Nag-fantasize si Ross sa first cousin niya. Fudge! Yung ba yung yung maganda? Hindi ko alam. Talaga, Hindi ko alam to. Hindi ko na maalala. Pero, Yung maganda na pumunta, tapos parang tinitignan niya yung... Alam ko yung storya niyan eh. Yung parang, basta nag-umamin siya, tapos biglang na-awkwardan yung pinsan niya. Parang ganun, hindi niya naalala. Hindi. Basta maganda talaga yung pinsan niya na yun. pero wak pa din. Number 3, tama. Ram. Nung super jealous si Ross sa ka-work ni Naalala ko Rachel. to. Pero naging si Rachel, meron di ba? dun? Naging sila ba? Hindi. Hindi ba? Si, Mark ba pangalan nun? Si Mark. Oo. Tahimik lang. Pero, hindi. Pero kasi, may reason ba kung bakit? Kasi alam ko kasi may mga moments na naging unreasonable si Ross doon sa mga pagsiselos niya. Pero was there a moment talaga na nasa Feeling ko na naman? insecure lang siya. Kasi pogi eh. Actually. Tas maraming instances na brought up ng situation yung hindi naman gusto ni Rachel talaga na malagay sa ganong sitwasyon. So, yun. Si Mark din reason ba't nag-break sila? Tama ba? Papanoorin ko ulit para masagot ko yung mga tanong niya. Ano ang dapat kay Bea mo tinatanong? Oo nga eh. Babe, sagutin mo na. Ano yung mga tanong namin Sagutin mo. Super Okay. jealous daw. Yan. Ito pa, meron pa. Ito, number 4. He made a list of Rachel's flaws. Mali yun. Naalala ko to nung naninimbang siya
between dun sa Pros dalawa. and cons. Tapos nakita ni Rachel yung papel. Ba't siya naging mali? Kung nagwe-weigh siya ng ano? In a way, parang nag-objectify ka ng tao pag ganun. Oo. Diba? Pero kung sa sarili mo lang. Masyado, Kung di siguro nakita, okay lang. Di ba? Kung yun yung way niya to Oo. make decisions. oo. Eh. Yun, dun din nagfo-fall yung meron tayong mga thoughts na hindi na dapat natin dinidisclose sa iba. Dinisclose ba niya o nahuli lang? Nahuli lang. lang. Pero, yun na yung nangyari. Nakasakit. Ikaw din naman, di ba? Halimbawa, meron kang taong gusto, hypothetically, tapos, naninimbang siya. Hindi mo alam na naninimbang siya between someone else and you. Tapos parang Nilista lahat ng mga Oo. pangit sa akin. ano Tas nakita ano ko. specs ng laptop, 'di ba? Parang ganun lang. So ma-objectify ka talaga. So Nakipag-date sa student. Alphonse number 5. Dated Rachel's sister. Diniskartehan ba talaga niya? Di ba si Hindi ko nakalimutan Di ba paano si harap. Joey? Si Or Witherspoon. Joke lang. Oo, tama. Si Reese Tama. Witherspoon. Okay. Tamo si Yam, kakapanood niya, nalalaman ko na yung mga ganyang detalye. Number 6, Hiram. Nakipag-date sa student. Maraming gumagawa niya in real life. Basta Pero hindi to be minor. fair, yung character kasi nila dito, nag-start ng 21, ng first Early season, 20s. 21, 22. Yung student naman sa Amerika hanggang mga 24, 25 Oo. din natin. Kasi alam. back then, meron ng K-12 talaga sa Oo. Amerika. Ayan. Ayan. When he said Rachel's Rachel's name, ay, grabe to. Ito talaga. Sobrang deal breaker nito. Sobrang kawawa si Emily kasi. Kawawa talaga. Kasi mahal niya si Rose. Oo, saka walang problema si Emily na character eh. Oo. Sayang. Hindi Kaya kagaya kupal ng talaga si hindi Rose, kagaya no? ng series ng mga naging jowa ni Ted. On the other hand, na Oo. laging may issue. Sino tama. favorite mo naging jowa ni Ted? Sinong gusto niyo dapat makatuluyan? Victoria. Si Victoria, yung may naka-bonnet. Cupcakes. Si German. Sino yung laging Germany. naka-bonnet na? Basta, alam mo. Yung naka-bonnet ba sinasabi mo yung activist? Si ano Yung yan? Si... aktivista, Cute yun eh. Oh, maganda yun. Si Zoe. Zoe. Pero Maganda yung si maganda Victoria si kasi parang ano lang siya, calm soul eh. Si Victoria. Tama, di ba? Siya si Cupcakes, yung pinuntahan pa niya sa Germany. Puta, pero imagine yung effort ni Ted para makuha yung yung locket ni ni Robin. Damn! Humahaba talaga Kaya sa nga, sa Friends and na How How I Met Your Mother. Balikan natin to pagka wala na tayong mapag-usapan. Sabi ni Yam, sobrang galing ni Ross sa bawat eksena. Kuha niya lagi, gigil nyo. Yan, yung sasabi ni Bea, we were on a break. Sabi ni Yam, tapos lagi sinasabi ni Ross na si Joey ang cheater when in fact, daming beses siya nag-cheat sa mga girlfriends niya to be with Rachel. Oh. Kasi naman, pag di ka pa talaga to si makaget Ross, eh. over sa ex mo, ikaw, cheating ba yun pagka naiisip mo pa yung ex mo? Oo naman. 'Di ba? Mm. Ano na yan eh. Kahit sa mutig ng cheating yun eh. Ibig sabihin talaga. Basta naisip mo. Oo. Naglalabasan sa TikTok yan eh. Oh. Yung Gina-justify ba nilang hindi yung yung what is micro-cheating? Examples of micro-cheating. So nandun yung parang nagdi-delete ka ng messages. Tama. Kasi number one, why would you? Kung May something. Oo. Kung alam mo na okay lang sa jowa mo yun, Totoo. 'di ba? Dinidelete mo siya kasi alam mo hindi okay. Number 2 na natatandaan ko is yung Ano to? nagla-like ka ng posts ng sexy post. Ako hindi. Either Ano pinag-usapan babae or natin? lalaki. Micro-cheating sa akin Micro-cheating. So, Appreciation of beauty. Tawag dun. talaga. Para syempre, Sobrang ipagpatuloy pa Well, niya yung nagfe-Facebook ako. ginagawa niya. Nagfe-Facebook ako lately. Sobrang appreciative mo pala. Pero, di ko alam. Siguro, may people talaga na may insecure. Ako kasi, para sa kapayapaan, di na lang. Marami namang magla-like niyan eh. Hindi naman maiiba yan kahit hindi mo i-like eh. So, Wala lang. Gusto ko lang sige. appreciate. Nagigets kita. Yam. Hindi, kahit naman sa lalaki. Kahit sa lalaki. Yam. Ganun. Oo, kay Dwight Ramos naka-heart ako lagi dyan, diba? pare. Grabe. Sing Dwight. Ano pa examples ng micro-cheating? Pag nag-i-imagine ka ng what if na ibang tao yung kasama mo. Yun. Yan. Yun talaga. Simple thoughts na ganun. That's micro-cheating. Yun. Pero, going back sa films, yan. Sabi ni Bea, tama naman na may gusto si Mark kay Rachel, pero hindi nagka-something yung dalawa. Okay. Shoutout kay Erwin Chenzo na nanonood. Tito Erwin. Nung binigyan siya ng second chance ni Emily,
Grabe tong si Bea, alam mong intact sa kanya yung yung Grabe. Friends. Nung binigyan siya ng second chance ni Emily, hindi pa rin niya nilayuan si Rachel. Hindi niya kaya. O, di ba? Nangyari ba kay Ted to? Sorry, napapagkumpara ko kasi. Dito Ram. Anong senaryo? Ay, hindi. Merong, ano pangalan nitong girlfriend ni Ted na may toyo? Yung Si Blabla? Hindi yung tinapon niya yung locket doon sa Di ba yung nagkita sila sa tulay? Tapos tinapon niya yung locket. Parang hindi ko nakalimutan ko yung scene na yun. Nag-reminisce si Ted doon sa pagkabata niya na lumilipad yung balloon. Di nakalimutan. Alam ko yung pero nakalimutan ko na. Okay. Hindi Pero ko yun, blondie yung Tapos sabi ni Bea, ako do sa efforts ni Ted for Robin, ibang klase. Oo nga. Pero doon sa proseso, ang dami nasaktan ni Ted. Pero mas gusto ko si Robin tsaka si Barney. Kayo ba? Ted Robin din. Kasi ang ending, si Ted tsaka si Robin no? Parang, Pero you would have to respect yung decision ng dalawa. bakit ba hindi natuloy si Barney sa si Robin? Nakalimutan ko na Busy din kasi si Robin Parang hindi sila nagkakabigayan ng panahon. Ganon. Si Ted, feeling ko, kung si Ted yun nandun sa posisyon, i-accept niya yun na busy si Robin. So, meron siguro talagang gano'n na pares kayong character, pero in the end, Parang si sila din. hindi Si pagbibigyan. Joey sa si Rachel. No, gano'n, Diba? diba? Sayang din yun Yun din. Ako din. Joey Okay Rachel sana din ako. sila Sabi ni... Ayun, may same scenario. Sabi ni pinalayo ni Victoria si Ted kay Robin nung nag-propose si Ted, tas ayaw niya, kaya natuluyan sila. Sa autumn of breakup. Grabe. Fun fact. Dun yun no? Fun fact, Sheldon auditioned for Barney's role sa How I Met. Imagine mo si Sheldon sa Being Daddy's Home. Sobrang hindi bagay. Totoo. Kaya hindi siya natanggap Oo. Same, Barney Robin. Barney Robin talaga. Pero siguro yun yung mga instances na... ikaw din Barney Robin ka. Hindi, sabi ni Joy. Ako kasi, parang gusto ko i-embrace ko yung binigay ng situation. Ng mga writer. Parang ganun. Sigurado may reason behind. Pero ang dami nagalit dyan nung nag-end up na Ted, Pangit naman kasi talaga nung ending. Oo. Ted Robin. Yung last season. Parang Game of Thrones. Parang Game of Thrones, May nalala din yung pare. ending. Ilang seasons yung Game of Thrones? 8. Nanood ka ba Game of Thrones? Hindi. Walo. Pero hindi ako nagulat dun sa ending Ng Game of Thrones? Oo. Kasi college pa lang kami, sinasabi ko na kila Joy, ang ending niyan mababaliw si Daenerys. Kasi may history Oo. sa Targaryen blood. Pero hindi naman siya totally nabaliw. Pero para Mad siyang... Queen. Oo. Ganun, parang ganun. Noon pa lang na sinusunog na niya yung buong lugar Di ba? Oo. Nung una pa lang din, yung mga sinagip niyang slaves, tapos sinusunog niya yung mga cities. Driven na siya ng ganti Ganun talaga eh. So, panoorin mo siya, Tito. Tito Orlando. Hindi ka nanood ng Game of Thrones? Hindi ako nahook nung first episode. Hindi ka talaga mauhook ng first episode. Tatry ko ulit. Tatry ko ulit. Puro hubad yung mga first Kaso sinabi niyo na episodes pangit nila eh. ending. Di ba? Hindi, maganda. Depende sa iyo yan. Pero depende hindi. sa'yo. Pero everything else in Well, between. depende kasi sa expectation mo eh. Oo. Sobrang dami kasi nag-expect na itong character na ito yung magiging hero. Yung magta-thrive. Oo. Pero hindi ganun yung nangyari. So, sasampalin ka sa mukha ni George R.R. Martin. Nakaano ko ngayon how to, sa murder? How to get away? How to get away. Maganda. Ano sabi mo? How to escape? Pwede Uy, naman. pwede. Pwede naman. How to get Maganda away rin nun. with murder. Hindi ko siya natuloy. Few Hindi mo episodes natuloy. lang yung nasimulan ko. Medyo okay naman. Si Anime. Dami ko pala. Annalise. Tawag sa kanya nanay niya, Anime. Talaga. Nandun ba nanay? Siguro kung usapang Game of Thrones, ang hindi makakalimutan ng mga tao yung Red Wedding, no? Oo. Totoo. Kasi nung college, tumigil ako manood ng Game of Thrones after ng Red Wedding. Na-trauma ka. Kasi Oy, gustong-gusto ko hair. si Rob Stark. DK. Oo. Tapos tinigil ko. Tapos nag-start na lang ulit nung nag-work na. Inulit Pero ko. diyan ka rin mapapabilib sa writers kung gaano sila, Ang risky, ano? easy ka lang, di ba? Parang ganun. Easy ka lang. Para sasabi ng writers, Ang tindi ng Red Wedding. masasabi ko sa'yo, huwag kang mag-i-invest ng emosyon at pag-asa mo dyan. galing nilang Sabi ni Joy, ay spoiler. Kala mo naman, di pa napanood. Sa Marvel movies, anong favorite nyo? Mahilig ba kayo? Ako hindi. Marvel movies. Siguro doon lang ako sa mga hype. Avengers. Hindi Avengers. I know for a fact na hindi Avengers yung gusto ko or yung paborito ko.
Siguro Iron Man series. Mm. If I were to choose Iron Man. Ikaw? Wala, hindi ako nanonood ng ganyan. Okay. Talaga. Pero kung Hindi ko trip yung bibigyan mo ng kompetensya ako sa akin, personally, yung Marvel tsaka DC. Marvel yung ano ko, yung bias ko dyan. Ako favorite ko yung Sobrang dilim ng DC po. Winter Soldier, Captain America. Bucky Barnes. Yung Civil War. Maganda din. Maganda rin. Maganda din yung Civil War. Kasi unusual conflict between parehas na protagonist yung ano. Civil War. WandaVision daw. WandaVision. WandaVision. Wala, hindi ako Series naman, WandaVision. The diba? Office, di nyo pa na-try. The The Office. Office, nanood ako ng The Yun ang Office. nakakatawa talaga. Sobrang... Mas gusto ko yun sa Brooklyn Sorry, Nine-Nine. Steve Carell. Tayo na sobrang ang solid. ganda ng humor ng The Office. Iba no? Pero hindi siya pwede ngayon eh. Hindi siya pwede Hindi, sa panahon hindi. ngayon Hindi eh. siya pwede Kaya gusto ko ngayon. siya eh. Ganda eh. Merong isang ano... Iba yung hit ng pagka-weirdo ng pelikula no? Sila Dwight. Merong isa pang series na feeling ko magugustuhan nyo kasi ka-humor siya ng The Office. Saka yung mga camera angles. Arrested Development. Hindi ko pa Netflix narinig. to? Hindi ko narinig yan ah. Hindi ko alam kung nasa Netflix. Sila Michael Cera yun, Arrested Development. Oh, shit. Napanood mo na ba yung ano? Napanood mo yung This is the End? Oo naman. Grabe, sobrang jump pack ng ano. Sila no? sila James Franco. Oo, sobrang jump pack Rihanna. ng comedians. Ay, nun. Emma Watson din, andun. Oo. Tapos medyo, pero saglit na saglit lang. Halos cameo lang yung kay Emma Watson eh. Medyo Sobrang bastos. sobrang kulit ng pelikula na yun. Tsaka literal na out of this world. Hindi ko na maalala paano siya nag-end. Hindi ko na rin naalala. Kasi Paano nga ba? magagawan lang Paano yung nga ba? movie. Puro Oo, eh. magagawan lang eh. Masarap siya panoorin eh. Pero yun, di ba parang medyo two-face si Jonah Hill doon. Hindi ko na naalala. Kasi Basta di alam ba ko parang masaya. ang main character doon is si Jay Baruchel. Yung payat. Tapos, sino to? Si Pineapple Express, yung katandem ni ano? si Seth. Seth Rogen. So, di ba sila yung unang pinakitang dalawa? Tapos, parang pinipatronize palagi ni I don't know if tama yung term ko na pinipatronize. Pero, pinupuri niya lagi si Jay Baruchel ni Jonah Hill. Pero pag nagdadasal si Jonah Hill, parang sobrang hate na hate niya si Oo, si Jonah. Parang in-hate siya dun eh. Riverdale daw. Going back, Nako, putang ina Ayoko Riverdale. Gusto ko yung una niyang season, pero nung tumagal na, ang wak na ng Riverdale kasi ang layo na niya sa comics. yung una maganda. Kasi di ba doon siya kinuha sa Archie? Oo. Tapos ano na? Tapos nung huli na, Biglang may powers na eh. Oo, yun na. Doon ako minto. Nakakabuisit. Niloloko na ako nito. Nung may nakita akong picture nung isang clip na may lumilipad, sabi ko, ayoko na. Ayoko, umayaw na ako. Pas na. Ah. Kasi maganda yung gusto ko yung bida doon eh. Maganda. Yung malaki noo. Ba't Si may nalipad? Hindi naman bida, pero... Yung Blondie. Hindi yung blonde. Yung isa. Hindi ko alam Yung pangalan. mas Going- yung singkit. Basta maganda. Going back dun sa Game of Thrones, sabi ni Bea, ang gusto niya si yung nung bumalik si Arya for revenge. Very satisfying. Naubos ba ni Arya yung nasa listahan niya? Tingin ko oo eh. Sa dami nang namatay sa Game of Thrones. Ang huli niya si yung naka-sex niya. May nakasex ba si Arya? Si Baratheon. Anong pangalan nun? Wait. Baratheon. Yung bastard ni Robert Baratheon. Si Gendry? Si Gendry. Hindi ba? Di ba nasa listahan siya? Parang ang bait ni Gendry para mapunta sa listahan. Hindi ko niya, alam. Pero alam ko Hindi mo ba tapos yun? Hindi niya na-complete. Game of Thrones. Tapos na. Tapos si The Hound, ang ending din niya nung silang magkapatid. Sorry. Ang ending din ni The Hound ni Sandor Clegane. Oh. 'Di ba, hate na hate niya si si Gregor. Tapos nung nagkita sila nung bumalik na, nung nagkakagera na, Sa sa diba, tower. Oo, nag-ano sila Silang sa dalawa. tower. Tapos nagpahulog silang dalawa, 'di ba? Patay sila dun So, eh. yan. Okay. Ay nako. Nag-comment si Julio. Isa pa sa nag-comment. sobrang tumatak sa Game of Thrones yung clutch moment ni Arya, nung sinakal siya ng Night King. Yung huli. Oo, grabe. Marami lang din nasayang na character build-up. Eto pa, sinasabi ni Joy, si Oberyn Martell, pare. Ayan, Sobrang sayang ng character ni Oberyn. astig siya eh. You killed her! You raped her! Gano'n siya, di ba? Sayang, naging kumpiyansa Si masyado no? Si The Last of Us. Oo, siya. Anong pangalan ng Yung artista? bigotilyo. Okay. Basta pa alam mo na yun. Yan. Shoutout kay Maki Baeza. Yan, sabi ni Yam, Will and Grace, hindi din pang ngayon, sobrang hindi ko alam yung Will and Grace. Ako di ko rin napanood yan. Pero lumang movie. Yung sinasabi mo daw, sabi ni Joy, si Veronica. Tamang ganda nun. Yung black. Veronica. Yung black yung hair. Oo. Oo.
Ito si Yung Tito Wednesday July. maganda. Napanood yung Wednesday. Sa Netflix. Sabi ni... TikTok Toys. Koloko Toys. Ay, ano entry July TikTok toy si Koloko Toy sa pucha. Pedro Pascal. Sino Yun, si Pedro Pascal. Si Oberyn. Si Oberyn. Okay. Nice. Sayang, astig nung character niya dun. Tapos, ito. Sabi ni Bea, yung kay Littlefinger na scene. Ay, sobrang satisfying din ito. Pagka, Ano to? nung, inanong siya, nung, Okay. kasi di ba up until that moment, ang gusto niya mag-away yung dalawa eh. Si Arya tsaka si Sansa. So sorry. Spoiler na. Hindi ko ano. Biglang tinindihan ni Tito July yung ano nyo. Lord of the Rings. Lord of the Rings na eh. Sobrang ganda ng Lord of the Rings. Di pa ako nakapanood. Kahit isa? Hindi Ako pa. din. Hindi pa. Talaga? Oo. Ay, nakukornian ako dun sa Highly sa recommended. E.T. eh. Oh. Kay Smigol. Miss Migol pa pangalan. Oh, di ba si Smigol yun? Ah, talaga? Dalawa ba yung Smigol doon? Isang mabait, isang masama. Hindi, siya lang din yun eh. Siya lang din. Oo. The duality, ganun. Oo. Pero Harry Potter din pala. Maganda. Ay, rin. oo. Harry shit. Potter na panood ko. Sorry, Potter. parang medyo blasphemous sa movie world na makalimutan yung Oo. Harry Potter. Grade Sorry. school Grade tayo. school nun. hanggang college yun. Oo. Diretso. Grabe din talaga yung... Tsaka yung characters ng Harry Potter, lalo pag nasimulan mo siya, July, dito. magiging Yes, sir. magiging involved ka dun sa development nila, Oo. kada chapter, Lalo kada kung book. yung age mo, kasabay mo yung mga characters. Totoo. Kaedad kasi natin sila eh. Totoo. Sana kasama ako ngayon sa Guards. Mga Oo. ganun. Ka-age Totoo. natin sila, totoo. Totoo. 7 Galing. ano tong train? 7 and 1/2 ba? O ay 3/4? 9 and 3/4. 9 and 3/4. 3/4. Yung pag British tayo. sumano sa pader, no? Oo. 3/4. Yan, Harry Potter. Grabe. Sabi ni Bea, will let my future kids watch it. O sige, kung may movie kayo ipapanood sa anak nyo, Ah. anong movie yun? Oy, totoo to kay Joy din. Akala ko horror yung Chamber of Secrets. Kasi Mm. napanood ko unang Harry Potter sa Okay. HBO eh. For fun lang, isa-isahin nga natin. Ako hindi ko Una, matatandaan yan. si Sorcerer Stone. Sir Stone. Tapos Chamber. Naalala ko kasi nung panahon na nilabas yung Harry Potter, ang meron lang sa amin is VCD. Wala pang DVD nun, men. Hindi pa ganong katalamak yung DVD. So, dahil 'di ba parang more than 2 hours ang isang Harry Potter movie. Yung VCD namin, parang 3 CD siya. Hindi siya kasya dun sa disc A, disc B lang eh. So, inaabot niya yung disc C. Mukhang sulit na sulit tong Lord of the Rings ah. Kaya nga eh. Boy, Sige, bigyan panoorin natin mo. ng panahon. Panoorin mo yan. Tapos, the second one is yung Chamber of Chamber, Secrets. yeah. Bakit siya Chamber of Secrets? Natatandaan mo pa? Kasi yung Chamber. May yung secret. May mga Basilisk. secret. Basilisk. Basilisk basa doon. Okay, Yun, yung yun. Okay. Tapos, number 3 is Prisoner. of Azkaban. Sino yung prisoner doon? Sirius Black. Si Azkaban. Sirius Black. Sirius Black. Yep. Oo nga. Number 4. Ano ba yung 4? Goblet ba? Goblet of Fire? Tama. Goblet ba? Hindi ko alam. Number 4, Goblet of Fire. Tapos yung Goblet of Fire, parang, di ba may nilalabas yung goblet na yun? May, Yung pangalan, nung kasali dun sa yan, Goblet of Fire. Anong cup yun? Nakalimutan ko. Number 5, Order of the Phoenix. Tama? Di ko alam ano nauna, Order of the Phoenix o Half-Blood Prince. Hindi, order muna. Sa mga nanonood, Ba't kabisado niya yan? Pinanood namin. Oo. Ganun. Sa mga nanonood, ang alam ko, medyo confident ako na Order of the Phoenix yung nauna. Okay. Tapos, Half-Blood Prince, which is si Snape. Severus Snape. Okay. Tapos, sa Half-Blood Prince ba na tepok yung si Dumbledore? Dumbledore. Parang? Oo. Na parang lahat nagalit kay Snape pero may reason pala talaga si Snape kung bakit niya ginawa yun. Yun. Siyempre naman. Tapos, yung huli is yung Deathly Hallows. Part 1 1, and part 2. Okay. Ganda. Nice. Panood nga ulit. sarap sarap i-rewatch, no? Meron time nung college na nagka-catch up ako sa Harry Potter bago lumabas yung Deathly Hallows Part 2. Aha. May sakit ako nun. Hindi. Tapos gumaling ka dahil sa Hindi Harry naman. Potter. Pinanood ko siya. Di ako pumasok sa school. Pinanood ko mula pagising ko hanggang sa makatulog ako sa gabi dire-diretso. Yung 1 to 7. Tapos ang pagkain ko lang sa maghapon isang buong gardenia. Di ako Naubos tumayo. mo? Yun lang talaga. Para lang makapag-prepare doon sa last movie. Grabe yung carbs, Ilang bro. taong ka niyan? Mga 15 siguro. Carbs iniisip eh. Gladiator,
Maganda yung Gladiator na yun. Hindi na siya fresh sa akin. Hindi raw alam ni Bea na fan ka pala. Babe, marami ka pang di alam sa akin. Pero all of those are good things. Yan. Yun ang maganda Sabi ko. doon. Tawag dito. Nasaan na tayo? Na deep dive tayo sa Harry Potter Creator. konti. Hindi ko na parang Gladiator. Kaya Yung bida dyan, si ano? Russell Crowe. Si Russell Crowe. Sobrang angas niya. Maganda yun. Angas. Basta Russell Crowe movie. Para siyang yung palabas ni Heath Ledger, Tito July. Merong movie si Russell Crowe lately sa Netflix, yung parang may nakabanggaan siya tapos hindi niya tinantanan, hinabol niya ng hinabol. Iba yun eh. Iba yun eh. Si Glenn yun eh. Tamang Si Glenn yun eh. Ano beef yun, di ba? Hindi. Hindi si... So, sobrang mapagkamalan mong Asian si Russell Crowe, ewan ko na lang. Hindi yun. Oh, Goblet, Order 5, Half-Blood, tas Deathly Hallows. Tama ako. Okay. So, ano yung order ng Phoenix? Top silog. Hindi, joke lang. Gag. Kasi Corny Tito ang July, pusa. alam ko mga pinapanood nito, mga 300. Yan. Mga favorite natin yan, no? Gusto namin na 300 yung 300. X-Men eh. Diba? Tanananan! Tapos, At magjolat na jetlog. actually, kaya ako na-introduce yung na-propose tong topic na to kasi kanina, finally, nabigyan ko ng panahon. Actually, kagabi pala, nabigyan ko ng panahon panoorin yung Scarface. Okay. Al Pacino? Maganda yung Al Pacino. So, sabi ko, every now and then na may papakinggan akong podcast, may papanoorin akong video na nag-uusap, Nababanggit. laging merong reference sa Scarface, lalo yung say hello to my little friend. Ganyan. Tsaka yung The Eyes, Chico, They Never Lie. Gusto ko nga yung poster niya eh. Maganda eh. Pati panoorin nyo rin The Godfather. Oo naman. Oo. Mas luma yun, yung The Godfather. Solid talaga. 80s lang ata Scarface, no? 80s ba 70s? Kasi nung sumikat si sa Matanda na si Al Godfather, kaya Pacino siya, eh. Parang may edad na si Al Pacino sa Scarface, di ba? meron Bata Medyo. na, pero bata pa rin. Nung time ng Scarface, yung edad ni Al Pacino is parang yung prime ni... Marlon Brando. Ano pangalan ni Rambo? si Sylvester Stallone. Sylvester. Parang prime ni Sylvester Stallone yung age ni Al Pacino Ay, sino daw best Joker nyo? Ako hit. Ay, hindi, Hindi, pero okay din ako kay hit. Heath Tsaka si Ledger. yung huli. Yung huli, yung may solo. Sino yun? Si Phoenix, Joaquin Oh, Phoenix. ba to? Yun. Gusto ko rin yun. Maganda rin. Angas. Tapos, yun, pinanood ko. Pero, kung gaano ka-hype yung mga tao doon sa Scarface, hindi lang ako masyadong... Hindi mo na siya masyadong nag-grasp. Parang Kung ganun. kunyari- hindi siya pasok sa'yo, parang gano'n. Hindi naman sa hindi pasok. Pero, I mean, kung pag pinag-uusapan siya ng mga tao, level 10 yung hype nila doon sa Scarface. Ako siguro 6 to 7 lang ako doon. Okay siya. Pero, siguro din sa panahon kasi ngayon, hindi na uso yung mga ganong kadraging na pelikula eh. Mahaba, ilang hours ba? Almost 3 hours yung pelikula. Mahaba pala. So, Matatagal yung movie dati, no? Pero sulit. Oo. O, diba? Napanood din ni July yung X-Men. Oo naman. Sino naman di nakapanood niya? Hindi, X-Men is X-Men greater yung than sa 300. X-Men. Dear Charo. Tapos, ito, ang funny dyan, nung nasa bootcamp ako ng Accenture, may nakahuli sa akin na nanonood ng X-Men. Nanonood ka pa rin ng X-Men? Oh, feeling ko baka suggestion sa YouTube or anything. So, pinindot ko. Break time naman siya. Okay. So, hindi pala tama yung term na nakahuli. May nakakita lang. Tapos, lumapit sa akin si Sid. Si Sid yung nakakita sa akin. Tapos sabi niya, uy, alam mo ba yung X-Men? Tapos, kaklase ni Sid yung gumawa nun. Yung nag-dub, yung lahat. Angas. Angas. Kumita kaya siya doon? Siyempre hindi. No? Wala pang monetization. Wala pang monetization nun eh. Pero ngayon hindi na siya Feeling ko trip, magmo-monetize pa rin sa views ngayon. Baka. Kung may nanonood pa rin nun. Mabagal Trip pa ko, kaya siya ng mga mabagal ko ito sinulat dahil alam ko Feeling ko mabagal ka hindi. Hindi na. Maka-cancel na yun eh. Oo. Hindi na Mga siya gailing patao. ko lang Hindi na din siya na. patao. Kangkong at majolat na jitlog. Kangkong Tapos at meron pa, majolat na jitlog. ito mga cute little boys. May ahahay pa eh. Ahahay. Magaling yung nag-isip nun. Ang galing. Oo. Panoorin niyo yan. X-Men. X-Men yan. Pwede pakiulit. Yung katabi ko nangingiliti eh. Sobrang kulit. Kaya ako pinanood yung 300 dahil dun eh. Nauna yung... seryoso? Nauna yung X-Men. Pucha. Oo. Ako alam ko nauna din talaga X-Men eh. Bago 300 sa akin. Yung X-Men na legit na X-Men, na ano ba kayo? Oo.
Napanood ko rin lahat ata. So narinig ko din sa Cool Pals na podcast or some other podcast na parang si Cyclops yung medyo irrelevant na doon, na character, si Scott. Parang Weakest link, parang gano'n. Walang kwenta. Parang hindi nga siya nabigyan ng solo movie eh. Oo, parang siya nga wala siyang bida movie. Oh, you have your Wolverine, si Jean Grey, 'di ba? Meron. Oo. Tapos si Mystique meron din. Mystique meron din, si Beast ba meron? Parang wala. Pero kaya lang naman binigyan si Mystique kasi nung kasikatan ni Jennifer Lawrence eh. Oh, Jennifer Pagkatapos Lawrence. ng Hunger Games, binigyan siya Oh. ng... Pero naiangat niya din talaga yung character ni Mystique. So, yon. Yung The Godfather, may kulay orange every time may mamamatay dahil luma. Tapos, hindi sabi ni Joy. Oo nga. Tapos, yung Scarface before the Al Pacino movie, may nauna pa. Na Scarface. Scarface, black and white. Oh, so para siyang remake, parang gano'n. Tapos nagbabasa ako ng articles about that kanina. Parang napakadami palang films na naka-base sa buhay ni Al Capone. Alam ko Al Capone yung donut eh. Hindi ko alam kung Capone, Jayco. Capone siya o Capone. Pero alam ko Capone. Pero Italiano siya, di ba? Italian gangster. Oo. Pero ano siya, ang dominance niya sa Chicago. Tsaka kaya kasi Alphonse. Totoo ba? Oo. Totoo. Alphonse. Yan, Alphonse Capone. Nabanggit din kasi siya sa Peaky Blinders. Ha? Hindi mo alam. Saan sa Peaky Blinders? Nung papatayin na ni Luca Changreta. 'Di ba magkakasama si Tommy, si ano pangalan ng tita nila? Basta si tita. Yung tita nila, tsaka si Finn. Si Finn yata yung kasama nilang isa Bata. pa. Oo, yung pinakabata. Sino papatayin nila? Hindi, si Luca Changreta. Papatayin na sila dapat. Parang pinapapirma muna niya si Tommy Shelby. Parang meron akong lahat yung papel ng lahat ng properties mo. Pirmahan mo muna. Ayan, tapos papatayin. Tapos 1800 si Al Capone. Yeah. Okay. Ayan, si Polly. Ay, 1900s pala, 1900s. Si Polly. Hindi, Ayel, nung time na kaharap nila si Luca Changreta, wala si Arthur. Kasi ang alam nila Luca Changreta, patay na si Arthur. Pero maganda rin tong Peaky Blinders. Peaky fucking Blinders. Tapos yun, nung papatay na siya ni Luca Changreta, di ba lumuhod si Tommy? Tapos my friend once said, big fuck small. Di ba? Sinabi niya yun. Tapos parang, ang ginawa ngayon ang ginawa ni Tommy, kinontak niya si Al Capone. Kasi parang ang pagkaka-portray sa pelikula na yun, kalaban sa negosyo ni Al Capone si Luca Changreta. Ngayon, magkakaroon ng gera kung malalaman na pinatay ni Al Capone si Luca Changreta. So, ano ba sabi? Parang early seasons to no? Hindi, patapos na Patapos to. na ba? Ay, hindi kasi Season 3? Season 3 latest, pa lang. wala na si Luca, oo. Hindi, saka si Polly. Si Polly. Pero sa last season na lang yung wala si Polly. Kasi namatay siya sa totoong buhay. Oo. So yun, kinontak niya, tapos parang nakipagkontrata siya kay Al Capone na ang mangyayari, merong vendetta plan si Luca, tapos namatay doon si Tommy. Si Luca doon sa vendetta si Luca. plan niya, Okay. para hindi magmukhang gera yung nangyari. So, galing. Panoorin nyo rin yun, Peaky Blinders. And his name is Alphonse Capone. Sobrang astig din ng movie na yan Astig kasi ni Tommy. Oo. Ang galing nung portrayal nila. Grabe yung... Isipin mo sa YouTube videos kapag may mga how to dress like a man, how to act like a man. Laging si Tommy Shelby yung yung nandun sa video Kasi, ewan ko, grabe din yung composure nung tao na yun, no? Solid. Sobrang galing. Lahat ng situation, lagi siyang meron Meron siyang takas na astig. Oo. Lagi na lang. Parang, speaking of which, napanood mo na ba yung Oppenheimer? Oh. Maganda. Hindi ko siya... Maganda siguro. Wag mo kasi spoil kasi Hindi ko papanoorin na-appreciate kasi doon kami nanood din sa Vista Mall. Tapos nandun kami sa taas kasi yun na lang available doon sa pinakatuktok. Halos. Sobrang lakas nung player na yung reel na hindi namin masyadong naririnig yung dialogue. Shucks. Wala pa namang subtitle. Walang subtitle, Sobrang lakas talaga nung reel na
minsan may mga linya na hindi namin talaga naririnig at all. Sayang. So parang di mo na... Ang haba pa naman, so tingin ko hindi ko na siya mauulit sa sinehan. More than 2 hours ba si Oppenheimer? 3 oras ata eh. Almost 3 hours. Mahal na ng ticket, no? 700. No. Anong ticket yung inabutan mo? Price ng ticket? 740 ata. Hindi, I mean, nung una kang nanonood ng movies. 150. Uy, ang mahal na nun. Sa Walter Mart, sa Plaridel. Umabot ako ng 90 pesos. 90. Tanda ko yun. 90 pesos each na ticket. Saan? Double trouble kay Vic Soto tsaka kay Dolphy. Tanda ko yan, men. Kasi pamilya kaming nanood yan. Tapos sa hagdanan na lang kami nakaupo. Pwede dati, di ba? Yung Oo. overcapacity sa SM. Oo. Di, pero Walter din. Walter din dito siya. din sa Walter atin. Plaridel. 90 pesos. Double trouble. Dati lagi kami nanonood ng Enteng Kabisote. Oo, tama. Napanood ko ng Peaky Blinders. Angas, no? By the auto of the Peaky Folky Blinders. 150 na abutan ko kasi yun yung time na ako na nagbabayad Siya ng mo, ticket. sabi ni Yam, 25 sa SM Manila. Mga replay movies. Tapos pinipilahan. Existing pa siya ngayon? Wala na. Siguro, hindi ko lang alam. Alam ko sa Santa Mesa hanggang ngayon may mga ganun. Lalo pag kunyari yung one more chance, putang ina pinipilahan yun. Speaking of movies, merong naging time daw before na yung mga taong nagkakaroon ng AIDS, kinakalat nila sa sinehan. Nanunusok sila ng karayom. Parang yung pananakot ng no? Parang nag-trending yun eh. Oo. Pati sa jeep. Nanunusok ng karayom. Totoo ba yan? Hindi ko alam. Ay, may tanong ako. Local naman tayo. Sa local. Sige. One more chance. hindi. Sa artista. Kasi di ba Sige. may mga, laging topic to ng discussion eh. May mga sikat na love team. Halimbawa, Katniel. Dati, Jaydeen. Lisken. Doon sa tatlong yon sino ang top nyo? 1, 2, 3. Mauna na ako. Sige. Katniel, Jadine. Ay, comment nyo Katniel, Jadine, Lisken. Yun yung hierarchy siguro. Talent-wise, no? At saka siguro sa totoong Chemistry. buhay. Totoong buhay. Oo. Ako din, ganun din. Ako talent-wise. Kasi ano bang talent ng Lisken? Oo. Sa totoo lang. Tapos si Enrique Hill, lagi pa niyang ginagaya yung sad face na mukha ni Justin Bieber. Oo. Hindi, aangat mo to. Ayun o, Justin Bieber. Bad trip eh. Pero magaling umarte si Catherine sa si Daniel. Oo. The House of Us, no? Oo. Nakakaiyak kaya yun. Sinehan namin pinarunitin yan eh. Oo. Pero galit ako kay Daniel. nun. Kasi, Sa karakter niya. oo. Pero actually, doon ako naiyak nung yung sa plaka, napulot na ni Catherine. Tapos may letter pala doon sa plaka na pasensya ka na. House ito of Us, lang di ba yung hinati nila yung bahay? Yun Oo, ba yan? oo. Okay. That one. Yung naglasing si Oo. Daniel. Doon ako nainis kay Daniel. Napaka-inconsiderate mo para... di ba parang alam mo naman eh. Alam mo naman na may ganitong kaimportante yung Oo. Tapos Talaga? meron pang Hindi ka ba mahilig sa lokal? Hindi, yan kasi parang colonial mentality. Yan. Tatawa ako. Colonial mentality. Pero, yun. Di ba parang sinasabi pa niya kay Catherine, George, sige na. Gumagano'n pa siya eh. Oo nga, George nga pala pangalan niya. Oo, George, sige na. Yun. Nainis lang ako kay Daniel. Pero Sobrang maganda yung sobrang irresponsible. maganda yung movie naman ni Alden sa ni Catherine. Hello, Love, Goodbye. Hindi ko napanood yun. Maganda yun. Maganda. In fairness naman din kay Alden, nakasabay naman siya kay Catherine doon sa movie. Would you say na John Lloyd Bea yung sa time nila talagang benchmark ng magandang love team? Lahat ng kasama si John Lloyd. Kasi iba acting ni John Lloyd. Iba. Magaling talaga. Iba bita. Before, nako-compare si Joshua Garcia. Pero ngayon, sa daming katarantaduhan yata na kumakalat na pinagagagawa ni Joshua Garcia. Parang sa pagbabaero, something. Ganun. Alin, ano yan? Joshua Garcia. So yun. Pero iba, parang walang tatapat kay John Lloyd. John sa Lloyd acting Bea. yan eh. Sige, ibigay mo yung John Lloyd Sarah, maganda din naman. Bigay mo yung John Lloyd Shaina, talagang lak na laki yan. Oo. Walang kawala. Magaling na artista si Catherine kaso di niya kaya maging si Celine. Sino si Celine? Sa Barcelona to. Hindi ko napanood yung Barcelona. Hindi siya actually criticism. Di ba parang sinasabi ni Catherine to na I will never be Celine? Thanks.
Kasi pinipicture ni Daniel na ano. na Celine siya. Oo. So, yun. At least, ayel, na-gets ko yung ano. Sobrang nadala daw ni Daniel yung role ni Primo. Talaga naapektuhan siya. Hello, Lou. Nadine, Best Actress. DJ, Best Actor. Magaling din si Nadine. Ako kasi, gusto ko si Nadine outside nung ano eh. Okay siya. Outside ng pagiging artista. Okay siya maging artista. Pero mas gusto ko siya kung paano siya. Medyo carefree kasi si Nadine eh. Sa totoong buhay. Oh, I don't give a shit. Maganda Parang yung movie ganun. nila ni James Reid yung sa ibang bansa na kaset. Nakalimutan ko ng title. Anong title nun, Joy? Ako, sinundan ko yung On the Wings of Love eh. Ay, maganda yun, maganda yun. Oo, series nila niya. Ano. Ayos ah. Pero, puro channel to yan eh. Sa GMA, sino gusto nyo? Barbie. Hindi ko alam. Barbie May sikat ba? Fortesa. Antay-silos. Wala. Parang after ni Ding Dong Marian, wala naman ng... Ako, parang wala akong Ang matanda. papangit nung mga inaano nilang love team ngayon. Pinipilit nila. Wala akong matanda ang film ngayon, pero gustong-gusto ko yung love team na Raver Julian. Okay. Wala naman silang film talaga. Pero, hindi. Yung Lovers love team in nila. real life kasi eh. Pero parang sobrang, nilang dalawa, sobrang payapa nilang dalawa. Sobrang saya. Happy. Never no? Not Love You. Tama yan. Never not Yun nga. love Maganda you. tong movie na to. Mm-mm. Merong isang movie si Nadine tsaka si James Reid na medyo flop eh. Nakalimutan ko. Ay, kung gago. ano. Napanood ko sa sinehan yun. Oo. Sobrang Alin? sising-sisi ako nun. Oo, ako din. Kasi, Napakapangit. Anong movie? fan ako ng Jadine nun eh. Pero nung pinanood ko, yung, basta Pilipinas din setting nun, Nagulat kami, tapos na. Oo. Basta. Magugulat ka, tapos Pwede na. ba natin i-google? Kasi hindi ako matatapos. Napakapangit na, putang ina. Ayun o, this time. Ayan, this This time. time. Sobrang Huwag pangit. na ulitin yun, ha? Dapat hindi this time, that last time lang ano eh. Tama. Hayop. Dapat last time na lang yung ano niyan eh, title niyan. Pero, yun. Na-trauma ako nun sa Pinoy movies. Action films, anong ano niya? Local? Regardless. Action. Action kasi pag action tas local, sigurado indie yung ano dyan eh. Oo, on the Puta, job. On the Job, tas yung Buy Bust. Buy Bust. Diba? Basta Eric Mati, no? Equalizer 3, lalabas na. Oo, speaking of September. action, no? Denzel Walang Washington. mahilig Talaga? Hindi masyado. Pinapanood na ako kay Bea last time yung Tears of the Sun kay Bruce Willis. Ang ganda. Parang luma na yun, Oo. Pero ang ganda. So, ang story niya, Action sa longga. Tama. ayan, Maganda. action sa longga. Pero ang story nung Tears of the Sun, parang special ops sila Bruce Willis. Tapos, merong rebel forces na nagte-take over dun sa Africa. Dun sa isang island sa Africa. Ngayon, merong isang importante na American citizen na doktor na volunteer dun. So, ngayon, parang pinuntahan nila doon, tapos in-extract nila yung doktor. Ang problema yung doktor, ayaw niyang umalis. Gusto niya kasama lahat ng refugees. Hindi talaga plano. So, noona, nag-pretend si Bruce Willis na, sige, sama kayo. Alam, pagdating doon sa extraction point, yung doktor lang yung inan nila. Sinakay nila ng helicopter, tapos alis na sila. Kaya lang, nung pag-alis sa helicopter, nakita nila kung ano yung mga nasusunog na lugar, tapos yung ano, parang naawa si Bruce Willis, tapos pinaikot niya yung pinabalik niya yung helicopter. Tapos doon na nagsimula yung story kasi nakita nila kung doon chop-chop yung suso ng mga babae. Parang yung reason daw nun kasi para hindi na mapadede ng mga babae yung mga anak, ganun. Okay. Medyo extremist kasi itong mga rebels. Ano title? Tears of the Sun. Tears of the Sun. Ganda siya. Mukhang maganda. Tears of the Sun. Oo. Sun na araw ha. So, yun. Ganda. Ikaw, anong 2003. bet mo action? Ayan, mga Equalizer, ano yung Taken? Liam Neeson. Taken. Liam Neeson. John Wick. Hindi mawawala yun. Paborito nyo sa John Wick out of the 4? Ito hindi kasi ito na. Ikaw? napanood Two. talaga. Ako 3. Yung 3 yung uli, di ba? Hindi. Yung 3 pala. Yung may nagbabarilan sa nasa taas si John Wick. Tapos nasa baba yung kabaril. Yung ganun-ganun lang. Hindi, 2 yun. 2. 2 ba? Ay! 2 nga yung gusto ko. Nanonood pala si Mami. Siso daw. Panoorin niyo Siso. Oo, Kasi kasi nagsisigawan mga tao nun sa mall eh. Kasi 2, yung ang pinapapatay niya ate niya. 'Di ba? Tapos yung kabarilan niya na ganun, yung pasimple, parang protector nung ate nung
2 nga yun. So 2. Ako sa 3 naman kasi, sobrang jump pack ng action. Parang kada piso mo sulit. Totoo, sulit talaga sa John Wick lahat. Diba? Sa 3 yung nandun si Marjanovic, diba? Si Yung Boban. matangkad. Pinatay niya gamit libro. Okay. Yung sa library. Alam ko Most 3. most like NBA player. Si Si Marjanovic. Most friendly daw. Yan. Extra. Sabi ni July, VHS pa yung Tears of the Sun na yan. Talaga ba? Pero maganda eh. John Oh, di ba si Joy nagsisi din sa This Time? Sobrang pangit talaga. Anong kinapogi ni James Reed? Kinapangit nung... Di natin nabanggit yung Seven Sundays. Ay, oo nga. Oo nga. Hindi ko napanood yun. Hindi mo napanood. Pero sobrang ganda ng Heartfelt. Seven Ayun ba yung Sundays. kailan ng aga mulak? Oo. Oo, napanood ko yun. Maganda Napanood yan. ko pala yun. Hindi ko lang Ganda. ng title. Bihira lang makapag-execute ng ganong kagandang drama pag Pinas eh. Would you In agree? fairness din naman kasi sa cast. Actually, Magagaling talaga. Ronaldo Valdez eh. No? Aga mulak. Wala naman akong... Blood Diamond, wala ko idea ko ano to. Si Leonardo, maganda rin yan. DiCaprio. Ayan, damo, John Wick 3 din si Yam. Yung 1, ang badass ng introduction kay Baba Yaga. Baba Yaga. He killed 3 men with a fucking pencil. Galing eh. Maganda yung extraction ni Chris Hemsworth. I agree. Maganda yun. Mas bet ko ng konti kaysa sa John Wick. Dito ako hindi agree. Kasi medyo John Wick yung bias ko kung papipiliin. Pero mas gusto ko yung 1 kaysa sa 2 Di ko nga natapos yung 2 eh. na extraction. Naano ko yan. Mas gusto ko yung... Ng extraction. Oo. Dalawa lang naman yun, di ba? 1 and 2. Parehong Chris Hemsworth yun. Yes. Si Thor. Si Thor. Ikaw pala, Ay, hindi, nabanggit mo na yung paborito mong Marvel eh. Oo. Love story Ayan. Na movie. na movie. Oo. Kayo, mag-isip muna ako. Ako gusto ko yung Interstellar. Yung kay... love story Interstellar. Ay, sorry, yung kay Jennifer Lawrence tsaka yung kay... Interstellar. Ako ang Hindi, gusto ko hindi, yung Interstellar. Isandaang tula Silver para kay Linings Stellar. Hindi, yung nasa space sila. Anong dalawang beses ko pinanood yun eh. Space Cowboy. Jennifer Lawrence tsaka kay Search muna natin. Sinong ka-love team niya? Si Chris Pratt ata. Sa akin gusto ko yung Fault in Our Stars. Maganda rin. Nagustuhan ko siya. Mga Adam Sandler, rom-com. 50 First Dates. Oo, maganda yun. Maganda. Ang napaiyak ako na Adam Sandler. Passengers pala. Title. Passengers. Hindi napanood yun. Ang napaiyak ako na Adam Sandler, yung Click. Oo naman. Solid. Ba't So, kayo best di... ko rin napanood yan. Kasi may father dun eh. Oo. Pero, ako buhay na- pa si Papa nun Oo. Buhay Pero pa si doon ako Papa mga nung naiiyak. napanood ko yung Click. Pero, grabe yun. Galing din eh, no? Galing din ng... Magaling pala mag-basketball si Adam Sandler, no? Oo daw. Oo. Sabi. Hindi mo mapipicture sa katawan niya Ayan, na alam ano. nila lahat tayo naman. Galing ah. Ay, ito yung If Only. Parang natatandaan ko siya. Only. Alam nila. Sino Yung If Only, parang natatandaan ko. Yan o, Passengers. Ano Passengers. Maganda. Ano A pa? Walk to Remember. The Notebook. Oo naman. The Notebook, oo nga. Tsaka A Walk to Remember kay Mandy Moore. Kay Mandy Moore, oo nga. In Places No One Will Find. Notting Hill. Tito John Paul. What else? Sa ano naman tayo? Sa horror. Nako, hindi ako ma-horror. Horror. Pero napanood ko yung Lights Out. Doon ako tumigil eh. Ano yung Lights Out? Kailan lang din yung mga 4 Hindi years ako ago. mahilig din eh. Pero nanonood naman ako paminsan. Alam mo, gusto ko ng horror, pero ang hindi ko gusto sa horror yung jump scare. Ako hindi ko kaya gore naman, dugo. Yung gory. Ay, gagi. Ito maganda. Before Sunrise. Totoo yan. Napanood nyo na yan? Yung trilogy na yan? Ay, Pero alam ko. Axel. Solid to. So, para siyang para siyang Popoy Basha. Love Para siyang story din. pinagayahan din siguro or ginawang basis. Pero ang ganda. Ang gusto kong horror, yung para siyang tumatatak sa isip mo. Pag-usapan ba natin ngayon? Gabi na eh. Gabi na. Pucha! Wow ah! Pero yun nga, gusto ko horror, yung tumatatak sa isip mo. Shake, rattle, and roll. Hindi siya, 15. Jake hindi siya Rattle and Roll ma-jump 15. scare. Hindi siya ma-jump scare, pero talagang yung picture lang ng movie, talagang enough na para ano. Paranormal activity, hindi jump scare. Ayan, yung paranormal activity. Yung Kasi ano rin siya. Parang documentary type. camera VHS type Oo. na first person. Oo. So, Tatry dapat namin ni Yam yung Eerie. Kay Bea Alonso. Kaso opening pa lang. Naku, ayoko na. Pinatay na namin. Nag-comedy na lang kami. yung Us, okay din siya for me. Ano mas?
Us. US? Hindi, Us talaga yung ano. Us talaga na movie. Sorry, horror. Horror siya. Try niyo yung Before Sunrise. Marami rin maganda yun. malaman. Shutter! Shutter eh. The Road. Ibang gumawa ang Asia ng horror, no? Matindi yun. Talagang- Shutter. Iba kasi yung mga horror story natin dito eh. Oo. Maganda rin naman yung yung... Alam mo, Quiet. Hello, Tito John Paul. Naalala mo ba, nanood tayo ng shit, ano horror to? Galing tayo ng Fontana, men. Oh. Tapos, load tayo ng horror movie yung kay Juday. Shake, rattle, and roll? Hindi. Text. Para siyang merong kakambal. Basta kay Juday, pare. Tapos ito yung nakakatawa kasi alam mo kung paano nila na-defeat yung Sinister One. Oh. kung paano nila na-defeat yung multo. Tinulak lang niya dun sa circle ng bawang yung multo. Yun yung ending. Judy Ann yun yun. Santos. Oo. Nandun tayo? Saan sa sinehan? Oo, sa sinihan. Sa sinihan, bro. Mag-ingat Promise. ka sa ulam? Hindi. Kulam ba? Hindi. Basta may kakambal siya. Baka nga kulam. Or, Oo, yun nga. Yun. Kulam. Sila ni Dennis Trillo. yata. Ay, naalala ko to. Meron scene dito na naalala ko paminsan-minsan. Alin. May scene dyan na si Dennis Trillo, magpapatay siya ng ilaw tapos may umawak sa kanya. Oh, nice. Parang magbubukas o magpapatay ng ilaw. Basta, halimbawa sa pinto, kinapalang niyang gano'n, nasa kabilang side siya. Oo. Putang ina. Yung hindi mo kita yung kamay mo, ayoko din ng mga ganun. Gano'n. Oo, kinalimutan ako. Pag magsasaksak nga ng charger, kailangan titignan mo yung kamay mo. Ayun, sabi. May kakambal siyang may problema sa pag-iisip. Yan. Pero, yun nga, natawa lang ako sa ending kasi ang tatapos lang pala doon sa multo, itulak mo doon sa pabilog na bawang. Pinanood natin siya, I think, SM Clark. Yan. Tapos, Talaga, nanood pala tayo ng horror. oo. Ito sabi ni Joy yung unang Conjuring. Actually, yung series ng Conjuring, maganda naman talaga. Kasama kami ni Joy nanood niyan eh. Bad trip lang ako sa Insidious kasi may jump scare yung Insidious. Di ko talaga ma-appreciate yung film eh. Bakit nagugulat ka o hindi ka nagugulat? Hindi, Nakukornehan nagugulat ka? ako. Nagugulat ako eh. Ayoko nga nung nagugulat. Nanonood ka lang nakaganyan. Oo. Totoo. Yun nga ayoko. Hindi rin ako Nakaka-bad trip eh. ayoko ng horror eh. Gusto ko natatakot ako. Ayoko nagugulat ako. Gets? Gusto ko yung nagkikrip yung thought sa mind ko. Paranormal activity yata. Oo. Tama yan. May problema nga sa pag-iisip yung kakambal ni Juday. Hype ka, Juday, tutulak mo lang sa bawang pala. Yun na pala yung ending nun. Mas nakakatakot ngayon yan. Dahil ang mahal na ng bawang eh. Yun yung nakakatakot na part dyan. We had action, we had love story, Horror, meron na. horror, sci-fi, pare. Interstellar. Interstellar. Maganda yun. Ang ganda ng Okay. Interstellar. Okay. Ano pa bang sci-fi? Dami eh. Yung Eagle Eye gusto Star ko yun. Wars. Yung kay sci-fi, Leonardo din. Inception. Inception, maganda. Lahat ng movie ni Leonardo maganda. Walang tapon. Actually, Yung The Revenant ba yun? Maganda rin. Catch Me If You Can. Ganda rin. Catch Me If You Can. Catch Me If You Can, Fun syempre. siya, Tom no? Hanks. Oo. Lahat ng Tom Hanks movie din maganda. Tapos ito pa, speaking of Tom Hanks, yung A Man Called Otto. Napanood niyo na? Hindi Hindi ko pa napapanood. Dude, you have to watch it. Ay, dami nag-share eh. Nawawala yung hype ko pagka ganun. Ako, sobrang swerte ko lang. Bago siya na-hype up ng gano'n, napanood ko na sa Netflix. Ayoko nung mamaya papanoorin ko kapag ganun. Ito Pero sa maganda weekend, lahat ng Tom mapanood. Hanks. Castaway. Castaway, no? Yung Sally. Sobrang Forrest maganda. Gump, pare. Forrest Gump. Southern yung accent eh. My name is Forrest Gump. Saving Private Ryan siya din, diba? Siya rin. Pag ganun yung accent, parang feeling ko walang alam eh. Mga tiga Texas. Ay, yung balak pinanood natin. Ano yung Danan. Conjuring ata yun? Danan. My name is Forrest Gump. Get out of my... Terminal, maganda. Tito, yung Terminal. Tama. Ano rin Tom to? Hanks. Ang galing niya magpanggap na foreigner, no? Tom Hanks din. Solid. Madami ka matututunan kay Tom Eh di ba Hanks, sa nabanggit totoo ko lang. yan sa inyo last time na sobrang na-appreciate ko yung films na sa isang lugar lang nangyayari yung buong Ayun, try ano. mo yun. Hindi, Ay, napanood ko na. napanood mo Oo. Naging naging construction pa siya dun, di ba? Sa terminal. Pero kung meron kayong isang movie na i-recommend sa, alimbawa lang meron kang nakilalang tao na random person, tapos nanghingi siya sa'yo ng movie recommendation. Na tungkol saan? Wala kahit kahit ano lang. anong movie yung gusto mong panoorin, i-recommend mo na alam mong di siya madidisappoint. Kahit sinong tao. Depende kasi sa tao eh. Avengers na lang para safe. Hindi, yung parang movie na Totoo naman yung unpopular na ngayon. Ha? Yung unpopular na ngayon. Kasi, halimbawa, Oo. Avengers, di ba?
Chances Yung- are yung- napanood na niya Avengers. Parang may impact din sa'yo na movie, ganyan na. Batman i-share mo Trilogy. Ako. Yun na lang. sa'yo. Ay, ang ganda ng Dark Knight. Batman Dark Trilogy. Knight Rises, si... 1, 2, 3 magkakaiba yung atake. Nung pinalabas sa sinihan yung Justice League, ay yung Batman versus Superman, nakatulog ako. Hindi ko napanood yun. Nakatulog ako sa sinihan. Ayun. Batman versus Superman. Zack Snyder na, no? Oo, nakatulog ako dun. The Last Samurai. Ay, eto. ganda rin yan. Pursuit of Happiness. Yan, sa mga hindi pa nakakanood, hindi po typo si Miriam dun sa Pursuit of Happiness. May reason po yan. Civil Sige War nga, akala daw. ko typo eh. Anong meron? Dahil yan sa anak niya. Ay, hindi. Doon sa nakita yata na doon sa school ng anak niya, may typo talaga ng happiness. Yun yung happy. Kaya yun yung ginamit nila. Oo naman. Civil War for me, sabi ni Clifford. Oo naman. Ganda talaga Civil War. Maganda. Kasi pareha silang may valid reason eh. 'Di ba? Ang pangalan nun? Ikan yung pinaglalaban, both sides. Oo, si Cap kasi yung ayaw sumunod eh. Tapos si Robert Downey yung para hindi sila Green Mile. Ayan, maganda rin Green Mile. Tama. Christopher Ito hindi ko pa Gardner. napapanood. Ang tagal na niyang existing sa ano. Green Mile, maganda yan. Maganda. Lagi nasa TikTok yan. Ang napanood ko yung The Green Book. Kanina yan. Yung sa siya, black na pianist. Okay. Black siya na pianist tapos meron siyang driver na white guy. Ay, napanood ka. Dude, sobrang ganda. Sobrang tama. ganda. Tapos nakakagigil. Naalala ko kasi yung scene na magpa-perform siya dapat. Real life yan eh. Oo. Yun nga eh. All the better, real life siya. Tapos, tawag dito, gusto ko yung scene nakakagalit, yung magsi-CR siya. Tapos, hindi siya pinagsi-CR doon. Oo. Pitinuturo siya doon sa barong-barong sa labas. Sabi niya, unacceptable daw sa kanya na kung gusto nila, uuwi pa siya. Tangina, pinauwi talaga siya, di ba? Sige, uwi ka na lang muna. Huwag ka lang mag-CR sa iniihian ng mga puti. Sobrang wak talaga. Nangyari kasi nung may segregation pa eh. Oo, it happened. Kaya si Clifford daw ang marirecommend niya, Civil War and Three Idiots. Three Napanood Idiots, niyo ba? maganda talaga. Oo naman. Oo naman. Three Idiots. Maganda. Anong pangalan bida doon? Yung malaki na katawan ngayon. Si Amir Khan. Amir Khan. Meron ding movie si Amir Khan, yung may stars or shine something. Basta meron siyang estudyante na may special needs. Ganda din nun. Kasi parang chinaga niya yung ano. Parang ako Three Idiots din yung marirecommend ko. Yun nga pala. Ano marirecommend mo? Feeling ko isa yung Three Idiots doon. Sa choices. Nahirapan ako Ikaw. magsalita kasi yung feeling ko ngayon yung parang pinahawa ka ng gitara tapos tugtog ka nga. Kasi dapat may preference din eh. Hindi, pero kunyari ngayon nga yung tanong, bigla ka magre-recommend. Ako, Batman Trilogy. Ako One More Chance. One More Chance. Ay, meron ako yung Eternal Sunshine Of the Spotless Mind. Ay, ang ganda nun! On the Spotless Mind. Ang ganda nun. Dude. Kate Winslet. Sino nga si The Mask? Anong pangalan niya? Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. Ang ganda nun. Promise. Drama. Ano eh? Drama, romance. Oo. Meron ding sci-fi medyo. Oo. Halo-halo comedy. Sci-fi talaga yung reason kung bakit yun yung title niya. Parasite. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Yun. Oo. American History. Tsaka Hachiko. Okay. Chico. Oo nga. Narnia recommend niya. Parasite. Ay, Parasite. Ang ganda din. Ito yung Korean, di ba? Oscar winner. Uy, tingnan nyo naman. When it is least expected, 14 pa din yung viewers Tama. natin. No, Grabe. kung kailan na ina-expect natin, konti lang ang... Ano naman nangyari sa pero pwede tayo magtanong. Kamusta Gilas, guys? Teka, tingnan natin yung live. Tambakan niya. Parasite. Pero actually, na-cover naman na natin Tambak lahat. nga, oh. 20. Tambak 20. Uwi na. Pag ganyan, uwi na. Lipat na sa OMSIM. Oo. Tawag dito? Yun, Chronicle, Graph, yeah. Click. Sobrang marirecommend mo rin sa tao yung Big Click ano? talaga. Yes Man din. Napanood niyo Yes Man? Yes, man. Hindi ko lang matandaan, pero napanood. Oh, yes, yung, man. Yung Yes lang siya Kay ng Jim, Yes. ano din yun, di ba? Oo. Hindi ko na alam sino. Pero hindi, Jim Carrey din. Jim yun. Carrey Jim din. Carrey. Yes, man. Pero parusa lang sa kanya yun, di ba? Dahil no siya ng no nung una. Tapos yung Yes, yung Bruce Almighty. Bruce Yan. Almighty. Okay din. Pero panoorin mo yung Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ako, naalala ko Maganda na yun. naman. Ganda.
Sige nga. Mapanood nga rin ulit. Sana nasa, rin ulit nasa mamaya. Netflix ba? Wala. Wala ba? Bigyan kita link. Yun lang. Wala siya sa Netflix. Last question. Sige, go. Last question. Anong movie yung pinakamatinding nakapagpaiyak sa inyo? Kasi ako hindi ako maiyak masyado sa movie. Okay. Pero meron ako na nakapagpaiyak sa akin. Sige kayo muna. Ako yun, yung Click. Napaiyak ako ng Click ng sobra. Yung House of Us. House of Us talaga? Napaiyak ako ng sobra ng House. Kasi ano rin lumalapat din sa edad Oo. Yung one more chance hindi ako naiyak, pero yung second chance naiyak ako. Talaga? Yung scene na inaaminan ni Popoy na nagkamali siya, na pumalpak siya dun sa pag-handle ng business. Yung Mature na role na kasi yan yung hinatid siya ng laseng. Tapos parang biglang umiyak na lang siya kay Basha na parang Ano nga nangyari sa second chance? di ba sila ba ulit? pakasal sila doon sa second chance. Tama sa Diba? Sa may hinulugan tak-tak. Nag-put up sila ng business, yung Gonzales Tama. Gonzales. Yun nga, tapos Tama ba? nalaglagan ba ng anak? Alam ko nalaglagan tapos gumawa ata ulit. Tama ba? Yung typical na marriage, tapos lagi nang mainit yung ulo ni Popoy. Tapos parang ang taas kasi ng pride niya kaya hindi niya pinabalik si Basha sa pagbi-business Totoo. So, pumapalpak na. Tapos ang dami ng undocumented. Tapos downhill na talaga yung budget. Tapos yun nga, yung scene na umiiyak si Popoy, nagsusorry siya kay Basha. Parang feel mo lang na bilang lalaki, parang sobrang vulnerable ng part na yun na inaamin mo sa sarili mo na I'm a fucking failure, mga ganyan. So, yun. Yun. Ako siguro, malamang di nyo pa kasi napapanood to, pero napaiyak nga ako. About Time. Sino to? Hindi sikat yung mga bida. About Time. Pero maganda siya. Wala lang. Paano ka napunta dun sa movie na yun? Nung dati kasi nung college ako, lagi ako nagsha-shopping sa Quiapo ng mga Video City? Video City? Ito yung... alam ko na to. Sa time travel. Kasi ang naman yan, nag-git sa akin yung fatherly Kemerut. Maraming movie na napaiyak ako Ako din madami. Hindi ko lang- Iyakin ako Di ko lang maisa-isa Madami Pero... Seven Sundays. Ayan, Seven Sundays. Ako The Boy in Striped Pajamas. Hindi ko alam yun. Ito yung sa racism din, di ba? Ande sa Nazi Germany ito Nazi Germany, concentration camp. Oo. Ano rin to, project din sa school to, pinapanood sa amin. sa Inosente history class. kasi yung Ang nangyari, yung Nasa Netflix siya, di ba? parang, panoorin nyo yun, pero may title iyak niya? yun yan. Sige. A Boy in Striped Pajamas. Oo. Tingnan Oo. natin. Ano siya, bata lang siya, spoiler na yung tatay niya parang general or something ng Nazi Germany na nagpapatakbo ng isang concentration camp. Tapos parang tumira sila, nag-relocate sila siguro 1 mile, 2 miles away from the concentration camp na minamanage nung tatay, Oo. nung bata. Etong bata, nag-explore siya ganyan hanggang sa nakarating siya doon sa concentration camp. Tapos doon sa camp na yun, meron siyang, doon sa other side of the fence, may nakilala siyang bata din, naka-age niya. Na naging friends sila. Yun talaga yun yung other Oo. side of the fence. Naging friends sila nun. Yun yung nasa loob ng fence, yung The Boy in Striped Pajamas. Kasi stripes yung suot nila dun Tapos, sobrang inosente nung bata, nung anak nung Nazi, na dumating sa point na naging super close sila. Lalaro sila ng football, yung pinapatawid sa sa fence. Pumasok sa loob ng fence ngayon yung bata, yung anak. Okay. Yun. Tapos, mag-iiyak ko na. Yun na yun. Okay na. Papanoorin ko siya. Pero wala sa Netflix. Hindi ko alam kung nasa Wala. Netflix. Yung sabi ni Joe, yung I want to eat your pancreas. Hindi ko alam Kala kung... ko ano kadugtong na. Hindi ko alam kung totoo, pero... Grabe ka, Joy. Ano tong anime na Your Name. Ganda nun. Ganda nun. Your Name. Din ako nun. Ganda 10 nun. things I hate about you. Okay. Tama, maganda rin yan. No. Ay, ang ganda ng mga suggestions. Ang ganda pala ng Awakening. topic na to, no? Teka, napanood ko yung Awakening. Dami nating naipila. Kinino Nawa. Maganda rin yung Weathering with You. At dahil may work na ako ng 10, guys, Thank Nung oras kasi tayo nakapagsimula. Oh, sorry guys talagang nagka-problema kami sa internet. Pero I think we Thanks for are staying. way more than 1 hour 40 minutes tayo. Di ba nakaka-enjoy din Ganda ng mga suggestions. Kulang na, pa yan. Na Movie lang. movies. yung usapan.
Thank you guys Thank you, for thank you. staying with us. Sobrang unexpected kasi nga merong live stream na kasabay ng Gilas. So, hindi kami nag-expect na madaming mag-views. Like, ito, hanggang ngayon 11 pa. So, yun. Sa susunod na episode, maganda. Kasi meron May guest kaming... tayo. May guest tayo. Meron kaming guest sa susunod na episode. Hindi pa sure kung isa o dalawa. Pero maganda yung pag-uusapan natin. Tatry namin mag-put up ng poster this coming week para alam nyo. Tapos, usap tayo. Kita-kits ulit tayo. Dito lang sa OMSIM! Itanong mo sa tito mo! Thank you. See you. Itanong mo sa tito mo.